Dahil sa mga bagay na nangyayari sa mundo ay wala ng lugar na ligtas sa kahit saang sulok man ng mundo. Upang masagip ang sangkatauhan mula sa mga nangyayari, ang mga bagong tatag na asosasyon ng mga nagtataglay ng mga abilidad ay naging bagong pinuno ng mundo. At upang makakuha ng kayamanan at karangalan ay maraming mga pamilya ang nabuo upang makipagtulungan sa asosasyon at ang mga pamilyang iyon ay binubuo ng mga hunter. Gayunpaman ay bigla na lamang lumitaw ang mga pamilyang gusto lamang ang may mga kapangyarihan sa kanilang angkan. Sa mga pamilya na yan ay ang pinaka-brutal sa kanilang lahat ay ipapakita dito sa susunod na eksena. At dito makikita natin ang isang matanda na sumisigaw na nagtatanong na kung ano ba ang motto ng Divine Swordbeck Family. At pagkarinig ng mga taong ito ay napasigaw na lang sila ng sabay-sabay na ang motto nila ay lakas higit sa lahat at sundin nila ang lahat ng utos higit sa lahat. Pagkatapos noon ay lumipat naman ang eksena sa ating bida at ang kanyang pangalan ay si Baek Woo-jin, ang pinakabatang anak ng kilalang swordsman family na walang talento o kakayahan man lang sa paggamit ng espada. Habang siya ay umuupo sa lupa ay may bumabagsak na parang mga kagamitan na nakasilid sa isang sisidlan habang sinasabi sa kanya ng isang ito na kaya siya nandito sa kanyang sitwasyon ngayon dahil napakatanga niya at napakahina niya. Inalipusta pa siya ng lalaking ito at sinabihan siya na dapat mahiya siya sa kanyang sarili na maging parte ng Divine Swordbeck Family at bukod pa dyan ay hindi niya lubos maisip na mas mahina pa daw ito sa mga baguhan at bigla niya namang tinanong si Woo-jin na kung alam niya naman ba ang motto ng kanilang pamilya. Sa katanungan na yun ng lalaki ay agad naman na tumugon si Woo-jin na ang motto ng kanilang pamilya ay ang lakas higit sa lahat at sumunod sa utos higit sa lahat. Pagkarinig ng isang lalaki ay ngumiti naman ito sabay pakita niya ng isang papel at sinabi niya na kung alam niya pala ang motto ng kanilang pamilya ay nasisigurado niya naman na naiintindihan niya kung ano ang nakasulat dito. Ayon sa nakasulat sa papel na mayroong silyo na pula ay utos ito sa pagpapatalsik mula sa Divine Swordbeck Family. Itinuturing daw siya na kulang sa talento para maging bahagi ng Divine Swordbeck Family kaya naman nagbaba sila ng utos upang patalsikin siya mula sa Divine Swordbeck Family. At ang mga kondisyon sa pagpapatalsik ay pag-aalis sa ugat ng kanan niyang braso at ang aura sa kanyang puso. Nakangiti namang sinabi ng isang lalaki na ang patriarch daw ay inaprubahan ang patungkol sa kanyang pagpapatalsik sa kanilang pamilya at dagdag niya pa na ang basura daw na kagaya niya ay hindi nabibilang sa kanilang pamilya. Agaran niya namang itinapon ang papel na naglalaman ng utos ng pagpapatalsik at mas inalipusta niya pa ang ating bida at sinabi niya ulit ang kanyang sinabi na ang kagaya niyang walang kwenta at walang talento na basura ay walang lugar sa kanilang pamilya, at ipinaliwanag niya naman na mayroon lamang 3 tao ang hindi sumang-ayon sa pagpapatalsik sa kanya. Labis namang nanginginig ang kamao ni Woo-jin at sinabi niya na ang isa sa 3 hindi sumang-ayon sa kanyang pagpapatalsik ay ang kanyang ama. Sinang-ayon na naman yun ng lalaki na mukhang talong na ang kanilang ama ang patriarch ay partikular na inaprubahan patungkol sa pagpapatalsik sa kanya at pagkarinig ni Woo-jin ay hindi niya naman lubos akalain na maging ang kanyang ama ay inaprubahan ang pagpapatalsik sa kanya at sinabi niya pa na tinanong niya ang kanyang ama na kung pwede ba siya na lang ang maghatid ng mensahe na ito para sa kanya at bigla na lamang itong humalakhak sa kakatawa habang si Woo-jin naman ay galit na galit sa pangmamaliit sa kanya. Nang matapos na siya sa kakatawa ay sinabi niya kay Woo-jin na kaya niya sinabi na ang kagaya niyang walang talento na tanga ay marapat lamang na itapon sa lansangan at tinanong niya pa ito na kung ano pa ba ang punto sa pagsasanay na kasama sila dahil hindi daw ito makaabot ng rank 1 ng pagiging swordsman sa edad na 24 at tinanong niya na naman ito na kung alam niya ba kung ilan ang kanyang edad nung naabot niya ang pagiging rank 1 na swordsman. Seryoso niya namang sinabi na 14 anyos lamang siya noong maging rank 1 siya sa pagiging isang swordsman at tinawag niya pang honghaang ang ating bida. Agad naman siyang pumalakpak hudyat upang umpisahan na ang pagkuha ng ugat sa kanang braso ng ating bida at aura sa puso nito at sinabi niya na simulan na nila. Pagkarinig ng kanyang dalawang kasama ay agad naman nilang hinawakan si Woo-jin kaya naman laking pagtataka nito at tinanong niya ang mga ito na kung ano ba ang kanilang sinusubukang gawin sa kanya. Hinawakan naman siya sa kanyang balikat at sa ulo at sumisigaw pa siya na bitawan nila siya ng napakalakas at tinawag niya pa ang mga ito ng mga hangal. Sinabi naman ng isang lalaki na kung magpapatuloy pa siyang gumalaw ng ganito ay baka may matamaan sila na hindi kaaya-aya at dagdag niya pa na wala na siyang magagawa pa kundi ay ang kunin sa kanya kung ano man ang ibinigay sa kanya ng kanilang pamilya. Nagtatakang tanong naman ni Woo-jin sa kanya na kung ano ba ang ibinigay sa kanya ng kanilang pamilya.
Ipinaliwanag naman agad ng lalaking ito na mayroong dalawang kondisyon sa pagpapatalsik at yun ay ang kunin ang ugat sa kanyang kanang braso dahil ito ang ginagamit niya sa pag-indayog ng espada at ang ikalawa naman ay ang paputukin ng aura na nasa kanyang puso at napatanong naman siya na diba ay madali lamang ito at pagkarinig ni Wu Jin ay labis naman siyang nagulat habang tumutulo ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Dahil sa kanyang galit ay bigla niyang sinugod ang lalaking kanina pa umaalipusta sa kanya ngunit bigla naman siyang pinigilan ng dalawang lalaki habang tumatalikod ang lalaki na nakangiti ay sumisigaw naman si Wu Jin na isa daw itong bastardo dahil ginawa niya naman ang lahat ng kanyang makakaya sa abot ng kanyang kakayahan upang makapagdala ng karangalan sa pangalan ng kanilang pamilya, at dagdag niya pa na kahit na ituring niya siya bilang isang basura at kahit na wala siyang talento ay sinubukan niya naman ang lahat ng kanyang makakaya higit pa kanino man. Pagtapos niyang magsalita ay agara naman siyang itinapon ng semikalbo sa lupa at tinakpan naman agad ang kanyang bibig ng isang honghang at habang naghahanda ng isang mahika ang semikalbo ay sinabi niya naman na hindi nila hahayaan na ang tagalabas ay makakapagdulot ng gulo sa kanilang pamilya at nagpupumiglas naman si Wu Jin dahil alam niya na ang gagawin sa kanya. Sinabi naman ng semikalbo habang nag-aakmang may kukunin na ginagawa lamang nila kung ano ang inuutos sa kanila kaya naman iminungkahi niya na huwag siyang magalit sa kanila. Wala naman ang magawa ang ating bida dahil sa wala siyang lakas upang makapalag sa mga ito at sinimulan nila sa pagkuha ng ugat sa kanyang braso at sinunod naman nila kaagad ang aura sa kanyang puso at dahil kinuha ang aura sa kanyang puso ay bumuga naman siya ng dugo dahil sa sakit nito at napapasigaw na lamang ito ng napakalakas habang ang lalaking umaalipusta sa kanya ay sinaraduhan na siya ng pintuan at tagos naman sa pintuan ang lakas ng kanyang pagsigaw dahil sa sakit. Makalipas ang isang taon, nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa kanilang syudad at sinasalakay na sila ng mga halimaw at pinagpapaslang sila ng mga ito at hindi lamang maliliit na mga halimaw ang nandito kundi pati na rin ang mga dambuhalang halimaw. At dito sinusubukang habulin ng mga halimaw ang mga tao kaya naman napapatakbo na lamang ang mga ito at napapasigaw na iligtas sila. Sa kabilang dako naman ay nandito ang ating bida at ayon sa kanya na isang taon na ang nakakalipas ng pinatalsik siya sa kanilang pamilya at dahil sa pangyayaring iyon ay mas naging hindi kaaya-aya ang kanyang naranasan, at sa isip-isip niya na ito na raw ang pinakamasamang nangyari sa talambuhay niya dahil bigla na lamang nagkaroon ng malaking portal sa itaas ng kaulapan ng Korea at ito ang sakuna na kahit ang Ability Users Association ay hindi ito nahulaan na mangyayari. Tumatakbo naman siya dahil napakalaki daw ng mga halimaw at napagdesisyonan niya naman na kailangan niyang makalayo dito sa lugar na ito bago pa man may mangyaring masama sa kanya. Sa kanyang pagtakbo ay bigla naman siyang natigilan dahil napakasangsang ng amoy sa lugar na ito at nakita niya na nakahandusay na nagkalat ang dugo sa kapaligiran dahil sa mga namatay na tao. Hindi niya naman lubos maisip na ang pinili niyang daan ay puno ng mga patay na katawan at may bigla namang dumating na dambuhalang nilalang sa kanyang likuran at pagkalingon niya ay bigla na lamang siyang nagulat dahil ang nasa likuran niya ay isang dambuhalang ogre na nakalabas na ang mga pangil nito habang umiilaw ng kulay pula ang mata nito na nakatingin sa kanya. Hindi niya naman lubos maisip na ang espesyal na nilalang na ito ay lalabas sa portal na iyon at agad namang naghanda ng isang pag-atake ang dambuhalang ogre patungo sa kanya na siyang ikinagulat niya at dahil medyo may kabilisan siyang taglay ay nagawa niya namang makailag mula sa pag-atake ng dambuhalang halimaw. Pagkatapos ng pag-atake ng ogre ay nakita niya naman ang malaking pinsala sa semento at napagtanto niya na ito pala ang lakas ng isang espesyal na nilalang na dambuhalang ogre. Kinuha niya naman ang tubo at nagtataka lang siya na kung magagawa niya bang makaligtas bago pa man makarating ang asosasyon dito at ang kanyang pulso ay may piklet palatandaan na kinuha ang kanyang ugat para hindi na siya makakagamit ng espada at napagtanto niya naman na kahit pa tumakbo siya ay hindi niya naman ito magawang matakasan dahil napakalaki ng ogre na kanyang kalaban. Bigla naman siyang inatake ng dambuhalang ogre at agad niya naman itong iniwasan at habang kuma-counter siya ng pag-atake ay sa isip niya naman na hanggat wala siyang ugat sa kanyang kamay at ang kanyang aura ay hindi niya magagawang mapatay ang dambuhalang ogre at ang tanging niya lamang na magagawa ngayon ay ang piliting makaligtas bago pa man dumating ang asosasyon. Kaya naman ang ginawa niya ay tumalon siya at naglakad sa braso ng dambuhalang ogre subalit lingid sa kanyang kaalaman ay paparating na ang kamao ng ogre sa kanya kaya naman hindi niya na ito nagawang iwasan at tumilapo na lamang siya sa pader.
Pagkatapos nun ay napaupo naman siya sa lupa at ayon sa kanya na hindi niya inaasahan na ganun na lamang kabilis ang dambuhalang ogre at pinagmasdan niya naman ang itsura nito at ayon sa kanya na hindi niya gusto mamatay ng ganito lang at naisip niya naman na upang makapaghiganti siya sa kanyang pamilya ay hindi niya hahayaang mamatay siya dito sabay sugod niya patungo sa dambuhalang halimaw ng napakabilis at ang ginawa niya ay ginamit niya ang pader upang makalipad siya ng mataas at nang nasa himpapawid na siya habang papaatake gamit ang tubo ay isinigaw niya naman na hindi niya gustong mamatay lamang ng ganito. Habang nasa himpapawid siya na papaatake sa dambuhalang halimaw ay naaalala niya naman ang sinabi ng lalaki sa kanya na ang basura daw na kagaya niya ay hindi nararapat na manatili sa bek na pamilya at ang sarili niyang ama at ang patriarch ay inaprubahan ng pagpapatalsik sa kanyang sariling pamilya dahil napakahina niya at basura na walang kwenta na talunan at walang talento na kagaya niya ay walang lugar sa Divine Sword Bek family. Bigla namang nanghina ang pagkakahawak niya sa tubo na ipapalo niya sana sa dambuhalang ogre dahil bigla niyang naalala ang sinabi ni Baek Hujong sa kanya bago pa man siya mapatalsik sa kanilang pamilya at ang mga sinabi daw ni Hujong na tumatak sa kanyang utak ay ang sinasabihan siya nito na wala siyang puwang sa kanilang pamilya at hindi niya naman masasabi kung ang kanyang lakas sa kanyang kamay ay dahil sa naputol nitong ugat o bigla ang nakaramdam ng kahihiyan dahil sa naalala niya ang sinabi ni Hujong sa kanya na tagos sa kanyang puso. At dahil doon ay inatake siya ng dambuhalang halimaw, gayon pa man sa puntong binabasag ng dambuhalang ogre ang kanyang bungo ay mayroon lamang siyang isang kahilingan sa kanyang utak. At ayon sa kanya na kahit man lang ay bigyan siya ng kahit isang pagkakataon at bigla namang may lumabas sa sistema na nagsasabing kinukumpirma ang pagiging tugma ng isang target. At ayon rin dito na magsisimula siyang tahakin ang landas ng libo-libong espada. Ginagawa na rin kumonekta ng ating bida at ng tinatawag na Magic Sword Blackstone at nang matapos iyon ay nakatanggap naman siya ng titulong tinatawag na Magic Sword Owner. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang siyang nagising sa kwarto at parang mas naging bata ito kaya naman labis ang kanyang pagtataka dahil ayon sa kanya na dapat ay namatay na siya dahil pinatay siya ng dambuhalang ogre na yun. Bigla niya namang tiningnan ang kanyang kamay at napatanong na kung nananaginip ba siya ngayon dahil hindi niya naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dahil ang piklat sa kanyang pulso ay nawala ito at ito ang kanyang kwarto sa Divine Sword Bek family at hindi lamang yun dahil bahagya niyang nararamdaman ang kapangyarihan ng kanyang ugat at ang aura at nang walang ano-ano bigla namang tumunog ang cellphone sa kanyang tabi at nag-alarm ito at ngayon ang oras ay 6:00 na ng umaga ng 2020 at may pamagat na oras na para sa kanyang pag-eensayo. At pagkakita niya ng petsa ay doon niya na napagtanto na bumalik siya ng 10 taon sa nakaraan. Napatawa na lamang siya habang pinagmamasdan niya ang kanyang kamay dahil ayon sa kanya na hindi daw ito nakakatuwa at tumulo naman ang kanyang luha at napasabi na lang siya na bumalik siya sa Divine Sword Bek family na kinuha ang lahat-lahat sa kanya at napatanong naman siya na kung bakit pa ba ito nangyayari at kung bakit pa ba siya bumalik dito at bigla niya namang sinampal-sampal ang kanyang mukha dahil ayon sa kanya na totoo ang nangyayaring ito dahil nararamdaman niya ang sakit ng kanyang sampal at mayroon namang tao na nasa kanyang likuran at tila ba ay umaapaw ito sa aura at sinabi niya kay Woojin na ang sampalan ang mukha ay gawain lamang ng tanga. Pagkalingon ng ating bida ay nakita niya naman ang mahabang buhok na lalaki. Habang pinagmamasdan niya ang mahabang buhok na lalaki ay nagsalita naman ito na ang kanyang master daw ngayon ay walang karanasan na bata, at iminungkahi niya na kailangan nilang magpakilala sa isa't isa at nagpakilala naman siya na siya si Blackstone at siya ang mahusay na tinatawag na magic sword na kayang mapatamba ang mga malalakas habang si Woojin naman ay napapanganga na lamang habang nagpapakilala sa kanya si Blackstone. Nagtataka naman ang ating bida dahil hindi niya alam ang patungkol sa kontrata ng Magic Sword dahil hindi pa siya kahit kailan nakakarinig nito at hindi rin siya makapaniwala na ngayon ay taong 2020 pa lamang at sinabi niya pa na akala niya ay patay na siya at napatanong na kung ano ba ang nangyayari. Pinakalma naman siya ni Blackstone at ipinaliwanag niya naman na ang kanilang kaluluwa ay konektado dahil sa Magic Sword contract at siya ang kanyang master kaya naman responsable siya sa kanyang pagiging malakas at iminungkahi niya naman kay Woojin na subukan niyang sabihin ang salitang status window. Pagkarinig ni Woojin ay bigla naman siyang nagulat at sinabihan niya si Blackstone na teka muna at iminungkahi niya na ulitin niya ulit ang kanyang sinabi. Sinabi naman ni Blackstone ang patungkol sa kontrata subalit sinabi ni Woojin na hindi iyan at nag-isip naman si Blackstone at sinabi niya na siya ang responsable sa kanyang paglakas at sumigaw naman si Woojin na pagtapos niyang sabihin yan. At sinabi naman agad ni Blackstone ang patungkol sa status window.
Nakumpirma naman ni Woo Jin yun kaya naman agad siyang naglakad sabay sabi niya na ngayon ay alam niya na panaginip lamang ito at pagkakita ni Blackstone ay nagtatakang tanong niya naman na kung ano ba ang kanyang ginagawa at kung naiintindihan niya ba ang kanyang sinasabi. Sagot naman ni Woo Jin na baka ang pangyayaring ito ay kapareho ng pagbabalik tanaw bago siya mamatay ngunit wala naman siyang naaalala na kagaya ng pangyayaring ito. Humiga naman siya at napatakip siya ng kanyang kumot at ikwento niya na si Baek Ho-joong daw ay mahusay dahil nagtalaga pa daw ito ng kung sinong tao upang i-prank siya. Pagkarinig ni Blackstone na sinabi ng ating bida ay tugon niya naman dito na hindi siya isang tao at dagdag niya pa na hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon kaya naman parang iniisip niya na ang pangyayaring ito ay hindi totoo at iminungkahi niya na subukan niyang sabihin ang salitang status window at sa pamamagitan nito ay maiintindihan niya ang lahat. Hindi pa rin siya makapaniwala dahil ang inaakala niya ay pinaprank na naman siya ulit ni Ho-joong. Napangiti naman si Blackstone pagkarinig niya at tinanong niya ang ating bida na kung si Ho-joong ba ang kanyang kinatatakutan at pagkarinig naman ni Woo Jin ay nanlaki naman ang kanyang mga mata at sinabi pa ni Blackstone sa kanya na si Ho-joong daw ay isang taong pagbabayar niya dahil sa kahihiyan na kanyang natanggap at ang taong gusto niyang higitan at lampasan at tinanong niya ito na kung tama ba ang kanyang sinabi at kung sa gayon ay tutulungan niya siyang makapaghiganti. Nang marinig yun ng ating bida ay kinumpirma niya naman na kung posible ba na mangyari yun. Masayang sagot naman ni Blackstone sa kanyang katanungan na oo naman dahil wala nang makakalampas sa kanyang lakas at yun ang rason kung bakit nagawa ang kontrata subalit mayroon lamang isang kondisyon at yun ay ang pagkatiwalaan siya. Nabuhayan naman ng loob si Woo Jin pagkarinig niya ng sinabi nito sa kanya at ayon sa kanya na kung nagsasabi nga ng totoo ang taong ito ay totoo nga na nagbalik siya sa nakaraan at ang ganitong uri ng pagkakataon ay labis niyang kinakailangan. Naalala niyo naman kung paano siya inalipusta ng kanyang sariling kadugo dahil kahit na ginawa niya naman ang kanyang lahat na makakaya ay pinatalsik pa rin siya sa kanilang pamilya dahil lang sa mahina siya. Bigla naman siyang nagalit dahil ayon sa kanya na ito na ang kanyang pagkakataon upang makapaghiganti sa Divine Sword Baek family. Agad niya namang sinabi kay Blackstone na hindi niya pa rin pinaniniwalaan ang kanyang sinasabi na palalakasan siya subalit kung magagawa niya nga siyang mapalakas ay pagkakatiwalaan niya siya. Pagkarinig ni Blackstone ng sinabi ng ating bida ay kaagad niya namang sinabi na sapat na ang kanyang narinig mula sa kanya. Kaagad namang sinabi ni Woo Jin ang salitang status window at biglang lumabas sa kanyang harapan ang isang sistema na nakapaloob ang basic na impormasyon patungkol sa kanya at siya ay si Baek Woo Jin na 15 taong gulang at ang titulo na kanyang pinanghahawakan ay siya ang nagmamay-ari ng Magic Sword. Pagkakita niya ng status window sa kanyang harapan ay hindi naman siya makapaniwala dahil totoo nga ang sinasabi ng mahaba ang buhok na lalaki sa kanya kaya naman sinuri niya pa lalo ang kanyang stats. Ang kanyang specialty, rango, at skills sa ngayon ay wala pa at ang kanyang stats ay nasa ilalim at napasabi na lang siya pagkakita niya ng status window sa kanyang harapan na imposible ito. At pagkapindot niya ng patungkol sa kanyang stats ay lumabas naman ang lahat ng kanyang stats at ang kanyang stats ay nasa pinakamababang rango pa lamang maliban na lang sa kanyang katalinuhan. Pagkakita niya na pinakamababang rango pa lamang ang kanyang stats ay hindi na siya nagulat dahil napakahina niyang nilalang. Nakita rin ni Blackstone ang kanyang stats at napasabi na lang ito nag-agaya nga ng kanyang inaasahan na ang lahat daw ng stats nito ay walang kwenta maliban na lang sa kanyang pag-iisip. Bigla namang nagulat si Woo Jin dahil biglang naging maliit at parang naging bata si Blackstone. At sinabi niya naman agad kay Blackstone na ang kanyang pisikal na anyo ay bigla na lamang nagbago at agaran namang sinagot ni Blackstone ang kanyang katanungan na ito ang rason kaya niya siya gustong maging malakas at ipinaliwanag niya naman na kaya nag-iba ang kanyang anyo dahil ang kanyang master ay napakahina kaya siya naging ganito. Kaya niya ito ipinapakita sa kanya dahil hindi daw ito naniniwala sa kanya. Bigla niya namang binago ang kanyang pisikal na anyo at naging isa siyang sandata at sinabi niya na ito ang kanyang orihinal na anyo at ang kapangyarihan na mayroon siya ay ipinapakita ng kanyang anyo. Hindi naman lubos makapaniwala si Woo Jin at napasabi na lang siya na imposible ito dahil ang isang tao ay naging isang espada. Muli namang bumalik sa katawang tao si Blackstone at sinabi niya na upang maibalik niya ang kanyang orihinal na kapangyarihan ay kailangan niyang magpa-level up at iyon ang kanilang kontrata. Pagkarinig ng ating bida ay napayuko naman siya at napasabi na lang na kalokohan ito dahil wala naman siyang talento at sinabi niya pa na mamamatay lamang siya sa katandaan bago pa man maibalik ang kanyang orihinal na kapangyarihan. Pagkarinig ni Blackstone ay sinabi niya naman na gusto niya siya dahil sa rason na yon. Bigla namang napalingon si Woo Jin dahil hindi niya inaasahan ang sagot ni Blackstone sa kanya.
Kaagad namang sinabi ni Blackstone na wala ng kasiyahan ang makatagpo ng isang master na malakas naman na at mas masaya daw na mapalakas ang isang kagaya niya na parang blankong libro at dagdag niya pa na kinakailangan niyang maghirap upang maabot niya ang kanyang layunin at ikwento niya naman na siya nga ay nagdusa sa kawalan ng halos humigit kumulang 200 taon kaya naman wala siyang intensyong piliin ang madaling landas. Napaisip naman si Wu Jin na baka binigyan siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan para lang bigyan siya ng isa pang pagkakataon. At bigla niya namang sinabi kay Blackstone na gagampanan niya na ang Magic Sword contract nilang dalawa. Pagkarinig ni Blackstone ay napangiti na lamang ito at sinang-ayunan niya ang sinabi ni Wu Jin at tinawag niya itong bago niyang master. At pagkatapos nun ay agad namang binuksan ni Wu Jin ang kanyang sistema dahil napagdesisyonan niyang sisimula niya na ang kanyang unang hakbang sa pagpapalakas. Nakalagay sa titulo ang stamina is national power o ang tibay ay pambansang kapangyarihan. Ang hindi handang swordsman ay walang karapatan na humawak ng espada, at sa pamamagitan ng pagsasanay ay ang kanyang stamina at katawan ay ang maging kondisyon hanggang sa makakaya niya ng hawakan ang isang espada. Ang benepisyo naman na kanyang makukuha sa pagtanggap sa quest ay ang kanyang stamina at pisikal na karanasan ay tataas ng husto at ang kanyang gantimpala na matatanggap ay 300 na puntos at ng isang titulo. Pagkabasa niya ay hindi pa rin siya makapaniwala dahil sa kanyang status window at mayroon pang quest na kasama at napagtanto niya naman na dahil kasangkot dito ang experience points at gantimpala ay para sa kanya ay may ihalintulad niya ito sa isang video game. Pagkakita ni Blackstone ay sinabi niya naman na ipapakita niya ang pinaka-the best na pamamaraan para sa mabilis niyang paglakas kagaya nito subalit kung titignan lamang ito ay napakaluma na paraan ngunit isa itong modernong pamamaraan at tinatawag itong hologram message. Habang inilalabas niya ang mga ito ay pinapaliwanag niya naman na hindi palaging ganito ang porma ng kanilang pakikipag-usap dahil para sa iba ay isa naman itong koleksyon ng mga libro at sa iba ay koleksyon ng mga sulat. Ang pamamaraan ng nagmamay-ari sa pagpapalakas ay hindi importante kahit na ito ay magkakaiba dahil pareho lang naman ito. At agad niya namang sinabi sa ating bida na patuloy na hinahamon ang limitasyon ng walang pahinga at kung susundin niya kung ano ang kanyang sasabihin ay kahit na ang mahina na tulad niya ay tatawaging henyo. Nagtatakang tanong naman ni Wu Jin sa kanya na kung bakit sa lahat ng tao ay siya pa ang kanyang pinili dahil makakahanap rin naman siya ng ibang tao na kagaya niya sa kahit saang sulok ng mundo. Sa katanungan na iyon ng ating bida ay agad namang tumugon si Blackstone na ang rason kung bakit niya siya pinili ay malalaman niya pagkatapos ng pagsubok at malalaman niya rin ang kalooban ng Magic Sword. Labis namang nagulat si Wu Jin pagkarinig niya ng patungkol sa kalooban ng Magic Sword. At iminungkahi naman ni Blackstone sa kanya na tama na ang kakasatsat dahil sisimulan na nila ang unang pagsubok na tinatawag na stamina is national power. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tumatakbo na ang ating bida habang pinagsasabihan siya ni Blackstone dahil mali daw ang porma nito sa pagtakbo at ang kanyang paghinga ay mali rin dahil kapag mali ang kanyang paghinga ay mamamatay siya dahil sa kawalan ng hangin at nakita niya rin na mali ang anggulo ng pag-ikot ng kanyang tuhod kaya naman tinanong niya na kung nakalimutan na ba nila na isa itong pagsasanay. Dahil sa sunod-sunod na kamalian na kanyang ginawa ay napapaiyak na lamang ito at napapasabi na akala niya ay simpleng pagtakbo lamang ang kanyang gagawin. Pagkarinig ni Blackstone ay agara naman siyang tumugon at tinanong niya ang ating bida na kung ano ba ang ibig niyang sabihin dahil kung lalakas siya sa pamamagitan lamang ng pagtakbo ay ang lahat ng marunong tumakbo ay magiging isa ng alamat at dagdag niya na sinabihan niya na ito na kailangan niyang lampasan ang kanyang limitasyon. Habang tumatakbo ang ating bida at tumatagaktak ang kanyang pawis ay sinabi niya naman na hindi niya alam na maaabot niya ang kanyang limitasyon sa pamamagitan lamang ng pagtakbo. Pagkarinig ni Blackstone ang kanyang sinabi ay iminungkahi niya naman na tigilan niya na ang kanyang walang kwentang pagrereklamo sa mga bagay at ayusin niya ang kanyang porma dahil ang punto dito ay kinakailangan niyang maperpekto ang kanyang porma. Habang patuloy sa pagtakbo si Wu Jin ay patuloy rin siyang pinagsasabihan ni Blackstone kapag may nakikita siyang mali sa mga galaw nito at dahil sa walang tigil na pagsasalita ni Blackstone ay nagreklamo naman ang ating bida at iminungkahi niya na tumigil na siya sa pagsasalita subalit kahit na nagrereklamo siya ay patuloy pa rin siyang tumatakbo at sinusubukan niyang lampasan ang kanyang limitasyon at nang makita ni Blackstone kung gaano ito kapursigidong lumakas ay ayon sa kanya na kahit saan niya mang tignang anggulo ay napaka-interesado talaga ng kanyang master at napapatanong sa kanyang isipan na kung ito ba ang rason kung bakit ang lahat ng kanyang stats ay mababa maliban na lang sa taglay na katalinuhan nito. Bigla na lamang napadaan ang ating bida sa isang lalaki at hindi naman makapaniwala ang lalaki dahil hindi niya ito nakikita na nag-eensayo ng espada ngunit ngayon ay nagtataka lang siya na kung bakit ito tumatakbo ngayon.
Habang tumatakbo si Wu Jin ay binibiro naman siya ni Blackstone at tinanong niya ito na kung naglalakad lang ba siya ngayon dahil nakikita niya ang kanyang mga paa at nang marinig yun ni Wu Jin ay bigla naman siyang sumigaw na tumatakbo siya ngayon. Habang pinagmamasdan siya ni Blackstone ay nakikita niya naman dito na mayroong itong umaalab na damdamin sa isang bagay at naisip niya naman na parang may kaugnayan ito sa tinutukoy niyang tao kanina na si Baek Ho-joong. Bigla naman siyang nagulat at dahil doon ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil nakikita niya sa katawan ni Wu Jin na punong-puno ito ng galit at puot. Hindi naman siya makapaniwala na punong-puno ng galit at puot ang katawan nito dahil ayon sa kanya ay hindi ito maaari kaya naman napatanong siya na kung posible ba ito sa kagaya niyang 15 na taon na gulang pa lamang. Habang nag-iisip siya ay hindi niya naman napansin na nasa likuran niya na ang ating bida na hingal dahil tapos na siyang tumakbo. Habang pinagmamasdan niya si Blackstone ay nagrereklamo naman siya dahil sa pagtakbo pa lamang ng mabilis ay nahihirapan na siya ngunit hindi niya naman lubos akalain na magagawa niyang matapos ang 15 laps at dagdag niya pa na parang mamamatay siya bago pa man niya maabot ang kanyang limitasyon at kaagad niya namang tinanong si Blackstone na kung gagana ba talaga ito sa kanyang mabilis na paglakas o nagsasayang lang siya ng enerhiya. Habang si Blackstone naman ay sa isip-isip niya habang tinitingnan si Wu Jin na mayroon talagang kakaiba sa taong ito. Bigla namang naupo sabay sabi niya kay Blackstone na ginawa niya naman kung ano ang kanyang inuutos at ayon pa sa kanya na malakas ang kanyang loob dahil sa isang bagay at yun ay ang kanyang pride at ang kanyang katalinuhan. Nang marinig yun ni Blackstone ay pabiro niya namang tinanong ang ating bida na kung hindi ba yun ay dalawang bagay dahil ito ay pride at ang kanyang katalinuhan. Galit namang tumugon si Wu Jin na isa lamang yung ekspresyon at sinabi naman ni Blackstone sa kanya na yun lamang ang limitasyon ng kanyang stamina dahil kung hindi niya isasagad ang kanyang limitasyon ay hindi magiging epektibo ang kanyang paglakas ng mabilis at kapag naman sinubrahan niya ay mapipinsala ang kanyang katawan at kinumpirma naman ni Wu Jin kay Blackstone na kung nakikita niya ba ang patungkol sa kanyang pisikal na status. Mayabang naman na tumugon si Blackstone at sinabi niya na nakikita niya ang lahat-lahat mula sa kanyang pagkatao hanggang sa kanyang ugali dahil konektado siya sa kanyang kaluluwa kaya naman nakikita niya ang lahat-lahat at kaagad niya namang iminungkahi na tignan niya ang resulta ng kanyang naisagawang pagsasanay. Nakita niya naman sa kanyang harapan ang patungkol sa kanyang pagsasanay at ayon dito na mula sa pagsasanay ay nalampasan niya ang kanyang limitasyon kaya naman ang kanyang stamina at pisikal na stat ay tumaas. Habang tinitignan niya ang kanyang sistema ay sinabihan naman siya ni Blackstone na sinabi niya sa kanyang sarili na wala siyang talento subalit siya ay nagkakamali dahil mayroon siyang pride at katalinuhan na pareho namang isang talento at kakayahan. Pagkarinig ni Wu Jin ng sinabi sa kanya ay bigla namang namula ang kanyang pisngi at pinagmasdan niya ang kanyang mga kamay sabay sabi niya na ito ang kauna-unahan niyang nakarinig ng isang papuri at ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na makaramdam siya ng isang gantimpala mula sa kanyang paghihirap. Nang marinig yun ni Blackstone ay napangiti na lamang siya at napasabi na isa nga talaga siyang 15 taong gulang kaya naman iminungkahi niya na tapos na ang kanilang pagsasanay ngayong araw. Bigla namang nagunat ng buto ang ating bida sabay tanong niya na kung tatakbo pa ba sila ng ilang laps pa. Hindi naman makapaniwala si Blackstone dahil sa kanyang narinig na sinabi ng ating bida dahil sinabihan niya na ito na mapipinsala ang kanyang katawan kapag nasobrahan siya sa pagsasanay. Mayabang naman na sinabi ni Wu Jin na dahil nagkaroon siya ng dagdag na lakas ay parang naging mas magaan ang kanyang pakiramdam ngayon at ayon pa sa kanya na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakaramdam siya ng ganito na parang ang isang nakasaradong pinto ay nagawa ng mabuksan. Hindi naman lubos maisip ni Blackstone dahil hindi karaniwan na mapapataas ang stat sa loob lamang ng kalahating araw subalit nagagawa rin itong mapalakas ang kanyang katawan. Bigla niya namang pinigilan si Wu Jin dahil baka mapinsala ang kanyang katawan. Pagkarinig ng ating bida ay nagtatakang tanong niya naman na kung bakit dahil ayon naman sa kanyang sistema na pataasin niya sa 15 ang kanyang stats. Agad namang tumugon si Blackstone na ang pagpapalit ng stats ngayon ay hindi mahuhulaan kaya naman hindi nila masasabi kung ano ang mangyayari sa kanyang katawan. Pagkarinig ng ating bida ay nagtatakang tanong niya naman na kung hindi niya ba alam na tumaas ang kanyang stats. Dahil sinabi niya kanina na binigyan niya siya ng quest at ang kanilang kaluluwa ay konektado. Agad namang tumugon si Blackstone sa katanungan ni Wu Jin na ang tangi niya lang na nagagawa ay i-connecte siya sa quest system. Tinanong naman siya ni Wu Jin na kung sino ba ang nagbibigay ng quest.
Sagot naman ni Blackstone na maging siya ay hindi niya rin alam dahil ang kanyang kaluluwa ay nasa loob ng espada na ginawa ng kung sino at simula noon ay iba't ibang mga pamamaraan sa pag-iensayo ang kanyang nalaman at dagdag niya pa na mayroon siyang gustong itanong sa kanya at pagkarinig ni Woojin ay nagtataka naman siya na kung ano ba ang kanyang gustong itanong sa kanya. Malungkot naman na sinabi ni Blackstone na ang kakaibang bagay lang na napansin niya patungkol sa kanyang katauhan ay ang hindi karaniwang pagkamuhi na nagmumula sa kanya na parang isang emosyon ng pagkagalit at puot sa loob ng 15 taon. Labis namang nagulat si Woojin sa sinabi ni Blackstone sa kanya at sa isip-isip niya na sinabi sa kanya ni Blackstone na konektado ang kaluluwa nilang dalawa subalit ang pinagtataka niya lamang ay kung hindi ba alam ni Blackstone na siya ay bumalik sa nakaraan at pinagmasdan niya naman ito na walang ka-ideya at ayon sa kanya na kung sasabihin niya kay Blackstone na bumalik siya sa nakaraan ay baka matutulungan siya nito dahil ginugol nito ng daan-daang taon ang buhay nito bilang espiritu. Kaagad niya namang tinawag si Blackstone dahil napagdesisyonan niya na sasabihin niya ang patungkol sa muli niyang pagkabuhay at sa puntong magsasalita na sana siya ay biglang may dumating na isang lalaki na may daladalang kahoy na espada at sinabi nito na tama nga ang sinabi ni Cho Woo-hyun sa kanya at dagdag niya pa habang papalingon ng ating bida na ang tao daw na ito ay iniinip siya sa maraming paraan dahil daw sa patuloy nitong pag-eensayo ng espada ng maraming beses. Napasabi naman si Woojin habang papalingon siya na ang boses na ito ay kilala niya at sinabi pa ng lalaki na bagong dating na siya daw ay parang tanga na tumatakbo na parang maliit na daga. Sa isip-isip naman ng ating bida na bago siya bumalik dito sa panahon na ito ay ipinahiya siya na hinding-hindi niya malilimutan sa buong buhay niya dahil sinabihan siya nito na isa siyang basura, mangmang, walang talento, walang hiya, mahina, honghang, angal, talunan, lapastangan at hindi siya nababagay sa kanilang pamilya at nararapat lamang siya sa lansangan. Ang taong bagong dating na mayroong hawak na kahoy na sandata ay si Baek Ho-joong at ang taong ito ay ang nanghahamak sa kanya. Masaya naman siyang iminungkahi kay Woojin na titignan nila kung ano ang kinalabasan ng kanyang pag-eensayo. Labis namang nagulat ang ating bida pagkarinig niya ng pamilyar na boses dahil nagtataka lang ito na kung bakit ba nandito si Baek Ho-joong ngayon dahil ayon sa kanya na dapat ay kumukuha ito ng attendance ngayon. Tinawag naman ni Ho-joong ang ating bida na parang burat daw ang ulo nito at galit na galit naman niyang sinabi na ang kanyang kuya ay nandito na sa kanyang harapan subalit hindi niya pa rin iniyuyuko ang kanyang ulo. Kaya naman dahil sa galit niya ay inutusan niya itong yumuko bago pa man niya ito patayin at nang marinig yun ni Woojin ay labis naman ang takot na kanyang nararamdaman kaya naman sumunod siya sa inuutos ni Ho-joong sa kanya at agad naman siyang yumuko. Pagkakita ni Ho-joong ng pagyuko ni Woojin ay humalakhak naman ito sa kakatawa sabay sabi niya na ang kanilang bunso ng pamilya ay sumusunod naman kapag ito ay tinatakot at bigla niya namang pinalo ang ulo ni Woojin at nagtatakang tanong niya na kung ano ba ang kanyang ginagawa at kung bakit wala siya sa pagsasanay ng espada. At tinanong niya naman ang ating bida habang siya ay nakangiti na kung sumusuko na ba siya. Nang makita yun ni Blackstone ay nagtatakang tanong niya naman sa ating bida na kung sino ba ang isang talunan na ito na parang isang igat. Sagot naman ni Woojin sa katanungan ni Blackstone na ang taong nasa harapan nila ay ang kanyang kuya na ika-6 na anak na si Baek Ho-joong. Hindi naman nakikita ni Ho-joong si Blackstone at hindi niya rin naririnig ang tugon ni Woojin kay Blackstone dahil tanging sila lamang ang nakakakita sa isa't isa at nakakapag-usap ng hindi naririnig ng iba. Sinuri naman kaagad ni Blackstone ang mukhang igat na si Ho-joong at napasabi siya na ito pala ang kanyang binabanggit kanina na pangalan habang tinatanggap niya ang kontrata at dagdag niya pa na hindi naman malakas ito dahil parang malalampasan niya ito nang wala sa oras at kung susundin niya lamang ang kanyang mga ipapagawang pagsasanay sa kanya ng maayos ay mas lalakas siya nang wala sa oras. Bigla naman siyang napunta sa likuran ni Ho-joong at hinawakan niya ang mukha nito at nagpigil naman ang ating bida sa pagtawa dahil sa ginagawa ni Blackstone sa mukha ni Ho-joong at dito tanging si Woojin lamang ang nakakakita nito at hindi rin ito nararamdaman ni Ho-joong na mayroong humahawak sa kanyang mukha kaya naman hindi na nagawang magpigil ni Woojin sa pagtawa at bigla itong humalakhak ng napakalakas. Habang humahalakhak ang ating bida ay may bigla namang dumating na isang babae at pinagsabihan niya si Woojin na kung gusto niya bang mabugbog ng malala dahil tumatawa siya. Pinagsabihan niya rin si Ho-joong na tigilan niya na ang kanyang ginagawa dahil ang kanilang ama ay nandito na maya-maya. Ang babaeng ito ay si Baek Yoon-kyung ang ikalawang anak ng Divine Sword family na isang direct descendant. Nilapitan niya naman agad si Woojin at sinabi niya na narinig niya ang patungkol sa seremonya ng pagpapalabas niya ng kanyang aura mamayang hapon at sinabi niya pa na manunood ang kanilang ama kaya naman iminungkahi niya na huwag niya itong biguin.
Hindi naman natumugon ang ating bida at ayon sa kanya na ngayon pala ang araw ng kanyang pagpapalabas ng kanyang aura kaya naman hindi niya lubos maisip na sa dami-dami ng mga araw na kanyang mababalikan ay ito pa ang araw ng kanyang pagpapalabas ng kanyang aura. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay dumating na ang patriarch o ang pinuno ng kanilang pamilya. Habang naglalakad ang patriarch ay yumuyuko naman ang mga tao sa kanya. Ang patriarch ay mayroong gray na buhok at ang kasuotan nito ay itim na balabal at mayroong nakaborda. Na makita yun ni Blackstone ay kinumpirma niya naman sa ating bida na kung yun nga ba ang kanyang ama. Tugon naman ni Woojin na tama ang kanyang sinabi at tinanong niya ito na kung ano ba ang tingin niya sa kanyang ama. Sagot naman ni Blackstone sa kanya na hindi niya inaakala na mayroon din palang malakas sa mundong ito at hindi lamang yun dahil maraming malalakas na mga tao dito sa lugar na ito at kasama na doon si Hojoong. Galit na galit naman si Hojoong na nakatingin sa ating bida dahil nasa likuran niya ito habang ang kanilang ama naman ay patuloy lamang sa paglalakad. Nang makalampas na nga ang kanilang ama ay tumayo naman bigla ang ating bida at sinabi ni Blackstone sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil ang tangi niya lamang na quest ay ang pataasin ang kanyang stamina at lakas sa 15. Lumabas sa kanyang sistema ang quest na tinatawag na Stamina is National Power. Ang kondisyon ng quest na ito ay ang mapataas ang kanyang stamina at pisikal na stat level sa 15 na hindi gumagamit ng espada. Ang makukuha niya naman sa pagtanggap ng kanyang quest ay habang sinasagawa niya ang quest ay ang kanyang karanasan para sa stamina at pisikal na lakas ay pataas ng husto. At ang kanyang gantimpala naman ay 300 puntos at isang titulo. Sinabi naman ni Blackstone sa kanya dahil mayroon siyang benepisyong matatanggap dahil sa pagtanggap niya ng kanyang quest ay sa tingin niya naman na magagawa niya itong matapos ng mabilis at mayroon pa sanang ipapaliwanag si Blackstone sa kanya patungkol sa 1,000 miles subalit bigla na lamang itong nag-stretchang kaya naman nagtatakang tanong naman sa kanya ni Blackstone na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Habang siya ay nag-stretching ay tumugon naman siya sa katanungan ni Blackstone na sapagkat sinabi niya sa kanya na dahil mayroon siyang benepisyong matatanggap dahil sa pagtanggap niya ng kanyang quest ay matatapos niya ito ng mabilis kaya naman napagdesisyonan niyang tatapusin ito bago pa man magsimula ang seremonya ng pagpapalabas ng kanyang aura. Duda naman si Blackstone sa kanya kaya naman sinabi niya sa ating bida na walang kabuluhan ang kanyang sinasabi dahil walang miski ni isa ang makakayang matapos ito sa loob lamang ng isang araw subalit hindi naman nakinig ang ating bida sa kanya at bigla itong tumakbo. Dahil sa katigasan ng ulo ni Woojin ay pinagsabihan naman siya may Blackstone dahil sa kanyang ginagawa kaya naman kinumpirma naman na siya na mismo ang nagsabi na madali niya lamang itong matatapos at kung matatapos niya ito ay mas lalakas siya at habang siya ay tumatakbo ay sinabi niya pa na sinabi rin sa kanya ni Blackstone na madali niya lamang na malalampasan ang mangmang na si Hojoong nang wala sa oras kaya naman uumpisahan niya na ngayon ang kanyang pagsasanay. Labis namang galit na galit pagkarinig ni Blackstone ang sinabi ni Woojin sa kanya at nabasabi na lang ito na baliw na talaga ang isang ito dahil sinabihan niya na ito na kung masusobrahan siya sa pagsasanay ay maaaring mapinsala ang kanyang katawan. Maya-maya pa makalipas ang ilang minuto ay bigla naman silang natigil ang dalawa dahil mayroong lumabas na sistema sa kanilang harapan na nagsasabing nakakuha siya ng espesyal na titulo na tinatawag na mayroon bang estudyante na binabaliwala ang kanyang trainer. Ang kanyang pisikal at stamina ay mas tumaas pa dahil sa kanyang natanggap na titulo. Nagawa niya na rin mapataas ang kanyang physical at stamina sa 15 at hindi naman siya makapaniwala dahil nagawa niyang mapataas ang kanyang stats sa isahang pagtakbo lamang at maging si Blackstone ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nagawa niya na rin matapos ang kanyang quest at hindi naman makapaniwala si Blackstone sa kanya dahil ayon sa kanya na marami na ang kanyang mga master ng mga baliw subalit hindi pa siya nakakasalamuha ng kagaya niya at ito ang kauna-unahang pagkakataon niyang nakakita ng ganitong klaseng master. Umiilaw naman ang kanyang katawan habang lumalabas sa kanyang sistema na nakatanggap siya ng gantimpalang 100 puntos at ng titulong tinatawag na First Step of a Quest at ang lahat ng kanyang stats ay tumaas sa isa. Ang kanyang bilis ng pagpapabalik ng kanyang stamina ay mas tumaas sa 5 beses, at nagawa niya na ring malampasan ang kanyang limitasyon kaya naman hindi na siya mapipinsala pa habang siya ay nag-eensayo. Hindi naman makapaniwala si Blackstone sa kanyang nasasaksihan kaya naman nagtatakang tanong niya sa kanyang master na kung alam niya ba na mangyayari ito sa kanya. Sagot naman ni Woojin sa kanya na hindi naman siya isang manghuhula para sagutin ang kanyang katanungan. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang nanlaki ang mga mata ni Woojin dahil sa kanyang nakikita at napapatanong na kung ano ba ito dahil lumabas sa kanyang sistema na ang kanyang pagiging malapit kay Blackstone ay mas tumaas din. Pinaliwanag naman ni Blackstone ang patungkol sa pagiging malapit nilang dalawa.
Hindi naman naiintindihan ni Woojin ito at napapatanong na kung kailangan ba niyang pataasin ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa at pagkarinig ni Blackstone ng kanyang katanungan ay agad naman itong tumugon na dahil kasama na yun sa kanilang kontrata. Tinignan niya naman si Blackstone at ayon dito na hindi daw siya papahiramin ng kanyang kapangyarihan kapag hindi sila naging malapit sa isa't isa. Pinasil-pisil naman ni Woojin ang kanyang pisngi dahil parang nananaginip siya dahil sa hindi siya makapaniwala na mayroon ng ganito ang kanyang sistema. Bigla namang itinuro ni Blackstone ang sistema at ayon dito sa sistema na dahil nakita niyang nagulat si Blackstone ay makakatanggap siya ng 200 puntos at sinabi naman ni Blackstone sa kanya na ito ang kauna-unahan niyang nakakita ng ganito sa lahat ng kanyang naging master. Hindi naman siya makapaniwala kaya naman napahawak siya sa kanyang ulo habang isinisigaw niya na hindi siya makapaniwala dahil nagulat lamang siya at makakatanggap na ito ng 200 na puntos. Galit naman siya na tinatanong na kung sino nga ba talaga ito at kung bakit siya makakatanggap ng ganitong gantimpala. Sagot naman ni Woojin sa kanya na kung bakit niya siya tatanungin ng ganyang katanungan dahil maging siya ay wala siyang kaide-ideya. Hindi naman makapaniwala si Blackstone dahil ayon sa kanya na ang kanyang dignidad daw bilang isang magic sword ay mawawala na ng tuluyan dahil sa kahihiyan. Nang makita yun ni Woojin ay sa isip-isip niya naman na si Blackstone daw ay wala ng dignidad sa puntong naging maliit siya. Kaya naman kinuha niya ang pansin ni Blackstone at sinabi niya na wala na daw itong dignidad sa puntong siya ay naging maliit at itinuro niya naman ang kanyang sistema dahil ngayon ay mayroon na siyang 500 na puntos. Tinanong niya naman si Blackstone na kung saan niya nga ba gagamitin ang kanyang puntos at pagkarinig ni Blackstone ay bigla naman itong napaisip at nang makapag-isip na siya ay sinabi niya na ngayon ay pataasin niya muna ang kanyang stamina at pisikal na lakas sa 20 nang sa gayon ay ang kanyang dalawang stats ay tataas na at magiging low rank na lamang ito at kung magagawa niya yun ay makikita niya ang malaking diferensya at hayaan na muna niya ang iba niyang puntos. Kaagad namang sumunod ang ating bida sa iminungkahi ni Blackstone sa kanya at kaagad niyang pinindot ito at pagtapos niyang mapindot yun ay lumabas rin sa kanyang sistema na gamit ang kanyang puntos ay napataas niya ang sumusunod na stats at yun ay ang pisikal at stamina. Pagkatapos nun ay bigla namang nanlaki ang kanyang mata dahil nararamdaman niya na ang kanyang katawan ay parang mawawasak at nagsilakihan na nga ang kanyang mga ugat sa buo niyang katawan at habang nagaganap yun ay nagpapasigaw na lang siya na napapatanong na kung ano ba ang nangyayari sa kanyang katawan. Nagawa namang malampasan ni Woojin ang paghihirap na yun at lumabas sa kanyang sistema na ang kanyang pisikal na pangangatawan ay binago ayon sa kanyang rango at pinalitan na rin ang rango ng kanyang pisikal at stamina at ngayon ay mas tumaas pa sa pagiging low rank na noon ay lowest rank. Pagkatapos nun ay tiningnan niya naman ang kanyang kamay at napasabi na bigla na lamang nawala ang kanyang naramdaman na napakasakit sa buong niyang katawan. Nang makita ni Blackstone ang kanyang reaksyon ay napatanong naman ito na kung ngayon ba ay naiintindihan niya na kung gaano kaina ang kanyang katawan at sinabi niya pa na magpasalamat siya dahil nagawa niyang matiis ang matinding sakit na yun. Kaya naman pagkarinig ng ating bida ay nagtatakang tanong niya naman na kung ano ba ang mangyayari sa kanya kapag hindi niya nagawang natiis ang matinding sakit na yun. Hindi naman makasagot ng diretso si Blackstone sa kanya at napasabi na lang ito na hindi na mahalaga yun dahil nagawa niya namang matiis ang matinding sakit. Hindi naman maintindihan ng ating bida kung ano ba ang ibig sabihin ni Blackstone dahil ang kanyang katanungan ay kung ano ba ang maaaring mangyari sa kanya kapag hindi niya nagawang matiis yun. Sumapit ang hapon at ngayon ay nakaupo na ang patriarch sa kanyang trono at napasabi na lang siya na ngayon ay parang nandito na naman na ang lahat at inanunsyo na sa wakas ay oras na para sa huling seremonya ng pagpapalabas ng aura ng direct descendants. Bahagyang nakayuko lamang ang mga taong ito dahil nagsasalita ang patriarch at nakapikit ang kanilang mga mata at mayroon naman bilog na lumulutang sa gitna. Ipinaliwanag naman ng patriarch na ang kanyang kauna-unahang anak na si Yonhui ay hindi ito nagawa kaya naman dapat alam nilang lahat kung bakit. Ang katabi naman ni Baekhyun Kyung na lalaki ay ang ikatlong direct descendant na anak na si Baek Seonghyun. Ang babaeng nakatali naman ng buhok ay ang ikalimang anak na si Baek Sohee at ang katabi niya namang babae ay ang ikaapat na anak na si Baek Seon-a. Makalipas lamang ang ilang sandali ay inanunsyo na ng patriarch na wala nang dapat pang sayangin na oras at inutusan niya si Woojin na magsimula na siya at kaagad namang sumunod ang ating bida at agad niyang nilapitan ng isang bola na nasa kanilang gitna at sinabi niya sa patriarch na naiintindihan niya.
Inilagay niya naman ang kanyang kamay sa mahiwagang bilog na bagay at habang hinahawakan niya ito ay sa isip-isip niya na noon bago pa man siya nabuhay muli ay hindi niya nagawang makapagpalabas ng aura sa ganito niyang edad at dahil hindi niya nagawang makapagpalabas ng aura sa edad na 15 ay trenato siya bilang isang basura sa mahabang panahon at pagkatungtong niya sa edad ng 24 ay nagawa niya ring may palabas ang kanyang aura subalit ang lumabas na aura sa kanya ay kulay puti na wala ring kwenta. Napapangiti na lamang si Blackstone sa ating bida habang sinasabi ng ating bida na makakaya niya ito sa pagkakataong ito. Bigla naman siyang nagulat dahil lumabas sa kanyang harapan ang sistema at ayon dito ay mayroon siyang bagong quest at ito ay tinatawag na I will walk my own path o tatahakin ko ang sarili kong landas. Ang lahat ng nagmamay-ari ng Magic Sword ay magkakaiba at nakiusap ang sistema na i-activate niya ang kanyang aura sa pamamagitan ng kanyang puso at hindi ng kanyang dantian. Ang benepisyo na makukuha niya sa pagtanggap ng quest ay ang activation ng isang unique na aura. Makakatanggap naman siya ng gantimpala na 8 puntos, mana sensitivity ability at drastic improvement in concentration o matinding pagpapabuti sa konsentrasyon. Nang makita yun ng ating bida ay hindi naman siya makapaniwala dahil mayroon siyang bagong quest. Lumingon naman siya kay Blackstone at iminungkahi ni Blackstone sa kanya na pagkatiwalaan niya lamang ang kanyang sarili at gawin niya ang quest ng sa gayon ay magkakaroon siya ng aura na angkop para sa kanya. Kinakabahan naman ang ating bida habang sinasabi ni Blackstone sa kanya na ang kanyang aura daw ay magiging kakaiba sa mga taong nandito sa kanilang mundo dahil ang mga eksperto ay tinatahak nila ang kanilang sariling landas. Napagdesisyon na naman ni Wu Jin na tatanggapin niya ang quest na tinatawag na I will walk my own path at bigla na lang may lumabas na itim na aura sa kanyang harapan na siyang ikinagulat niya naman at ayon sa kanyang sistema na dahil sa benepisyo ng matatanggap niya mula sa quest ay maa-activate na ang kanyang unique na aura. Labis namang kumakawala ang kanyang ipinapalabas na aura sa kapaligiran kaya naman naalarma ang kanyang mga kapatid dahil hindi nila lubos akalain na ganito ang kulay ng aura ng bunso nilang kapatid. Habang si Yun Qiang naman ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil itim daw ang kulay ng aura nito at pinagmasdan niya naman ang ating bida at ayon sa kanya na isang demonyo daw ang nasa loob ni Wu Jin at dali-dali naman siyang sumugod para atakihin ang ating bida at nang nasa likod na siya ng ating bida ay napasigaw naman siya na bagaman ay hindi niya alam kung paano niya nakuha ang isang demonyo na aura ay wala na siyang magagawa dahil kung taglay niya ang aura na enerhiya ng demonyo ay kailangan niya siyang patayin agad-agad. Dahil sa bilis ni Yun Qiang ay hindi naman makapaniwala si Wu Jin dahil hindi niya na ito magagawang mas alag pa. Sa puntong papatama na sana ang sandata sa ating bida ay sinalag naman ito ng nakasalamin na si Seong Hyun gamit ang kanyang sandata at hirap naman siyang pigilan ang espada ni Yun Qiang at napapatanong naman ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa. Galit na galit namang inutusan siya ng babae na umalis siya sa kanyang harapan kung ayaw niya na pati siya ay mamatay. Samantala ay napaupo na lamang sa sahig ang ating bida dala-dala ang bola na ngayon ay kulay itim na dahil sa kanyang aura na itim at sinisigaw naman ng babae na ang aura ng bunso ay isang aura ng demonyo at nakuha daw nito ang kapangyarihan na demonyo ng pamilya at pagkarinig ni Seong-hyun ay nagtatakang tanong niya naman sa kanyang ate na kung ano ba ang ibig niyang sabihin na demonyo na pamilya dahil mayroon lamang itong kulay itim na aura. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanyang naririnig patungkol sa enerhiya ng demonyo at may bigla naman siyang naisip dahil naalala niya ang sinabi ni Blackstone patungkol sa Magic Sword habang si Blackstone naman ay namamangha sa kanyang nakikitang naglalaban at dito habang papaatake si Yun Qiang ay sinisigawan niya naman ang kanyang kapatid na kahit kailan ay hindi pa siya nakakarinig ng isang taong gumagamit ng itim na enerhiya sa buong mundo at agad niyang inatake si Seong-hyun at kaagad naman niya itong sinalag at habang napapasalag siya ay tugon niya naman sa kanyang ate na bagaman ang aura ni Wu Jin ay hindi naman enerhiya ng demonyo at iminungkahi niya na tignan niya itong mabuti subalit hindi naman nakinig si Yun Qiang sa kanya at sinigaw niya naman na kung hindi siya aalis sa kanyang harapan ay siya ang uunahin niyang patayin habang siya ay umaalab sa galit at lumalabas ang kanyang aura na parang apoy. Kalmadong nagsalita naman ang patriarch at tinanong niya ang babae niyang anak na kung ano ba sa tingin niya ang kanyang ginagawa ngayon at umaapaw naman siya sa kanyang aura habang umiilaw pa ang kanyang mata at tinanong niya si Yun Qiang na kung kailan ba siya nagsabi na ayos lang para sa kanya ang bunutin na lang bigla ang kanyang espada. Kaagad naman tumigil sa pakikipaglaban ang dalawa at nang walang ano-ano bigla niya na lamang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan patungo kay Yun Qiang at labis namang nagulat ito sa kanyang nakikita at pagkatama ng kapangyarihan ng kanyang ama sa kanya ay bumuga na lamang siya ng dugo habang nag-aalala naman ang iba niyang kapatid at napasigaw ng pangalan niya.
Kumalma naman ang kanilang ama at tinanong niya ang babae niyang anak na kung kailan niya ba sinabi na ayos lang sa kanya na patiin ang kanyang kapatid. Samantala nanginginig naman si Yoon Kyung dahil sa pinsala na kanyang natamo mula sa kanyang ama at humingi siya ng patawad sa kanyang ama dahil sa walang isip niyang desisyon. Iminungkahi naman kaagad ng patriarch sa kanya na subukan niyang tignan ang aura ng kanyang kapatid gamit ang sarili niyang mata at ipinaliwanag niya naman na ang taglay na aura ng kanyang kapatid ay isang purong mana na kakaiba mula sa enerhiya ng demonyong pamilya. Kagaya nga ng sinabi ng ikatlong anak na ang kulay ay kakaiba at ito ang kapangyarihan na nagmula sa mana ng pagsasanay sa aura. Nang marinig yun ni Yoon Kyung ay labis naman siyang nanginginig at humihingi siya ng patawad dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Habang ipinapawalang bisa ng patriarch ang kanyang kapangyarihan ay sinasabi niya naman sa kanyang anak na babae na alam niya naman na mayroon siyang malalim na galit at puot laban sa demonyong pamilya subalit ang pangyayaring ito ay hindi niya pinag-iisipan at kung mangyayari man ulit ito ay natitiyak niya naman na mamamatay siya sa demonyo na pamilya dahil sa bigla-bigla niya na lamang na desisyon. Tinignan naman ng patriarch si Yoon Kyung at sinabihan niya ito na dahil sa kanyang nagawang kasalanan sa pagpapalabas ng kanyang espada kahit na hindi niya naman inutos ay inuutusan niya itong mag-meditate siya sa loob ng 6 na buwan at pagkarinig ng babae ay sinang-ayunan niya naman ng walang pag-alinlangan ang inutos ng kanyang ama sa kanya habang siya ay pawis na pawis at tumutulo ang kanyang dugo mula sa kanyang bibig dahil sa pinsala na kanyang natamo. Samantala napapabuntong hininga na lamang ang ating bida habang pinagmamasdan si Yoon Kyung at naiisip niya na kung siya ang inatake ng kanyang ama ay nasisigurado niya naman na hindi niya makakaya ang pag-atake na yun. Bigla naman siyang nakaramdam ng matinding galit dahil ayon sa kanyang naiisip na kailangan niya lang ng solidong merit system upang magawa niyang mawasak ang pamilyang ito at kinakailangan niyang mas lampasan ang lakas nilang lahat. Bigla namang nag-iba ang kanyang ekspresyon dahil tinawag siya ng patriarch at kaagad naman siyang lumingon na mayroong gulat sa kanyang mukha. Sinabi naman ng kanyang ama habang siya ay nakahawak sa kanyang balbas na maging siya ay hindi pa nakakita ng itim na aura subalit nakakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang enerhiya mula sa kanyang aura kaya naman binati niya ito. Pagkarinig ng ating bida ay kaagad naman siyang yumuko at nagpasalamat sa pagbati ng kanyang ama sa kanya subalit bigla na lamang nagsalita ang kanyang ama at tinanong siya nito na kung bakit nga ba niya iniiimbak ang kanyang mana sa kanyang dantian. Sa katanungan na yun ng patriarch ay labis namang nagulat si Woojin at maging ang kanyang mga kapatid ay nagulat din dahil hindi sila makapaniwala kung bakit niya iniimbak ang kanyang mana sa kanyang dantian. Dahil sa katanungan na yun ng kanyang ama ay naisip niya naman na kagaya nga ng kanyang inaasahan na alam ng kanyang ama na pinakawalan niya ang kanyang aura sa pamamagitan ng kanyang dantian. Hindi naman siya kaagad makasagot sa katanungan na yun ng kanyang ama kaya naman pinagmasdan niya ito at ayon sa kanya na dapat siyang mag-isip dahil kung hindi siya makasagot ng masisiyahan ng kanyang ama ay natitiyak niya naman na ang kanyang ama ay wawasakin ang kanyang aura. Makalipas lamang ang ilang saglit ay nakaisip na ang ating bida ng kanyang isasagot sa kanyang ama at sinabi niya sa kanyang ama na dahil siya ay kakaiba. Pagkarinig ng kanyang ama ay labis naman siyang nagtataka na kung bakit ba nasabi niya na kakaiba siya. Samantala nagpipigil naman sa pagtawa si Sohee dahil sa sagot ng kanilang nakababatang kapatid at maging si Hojoong ay nagpipigil lamang sa pagtawa at ipinaliwanag naman ng ating bida na kakaiba siya kumpara sa kanyang mga kapatid dahil hindi niya naman na ang talento ng isang bek at ang kanyang pangangatawan ay mahina lamang at ang kanyang puso ay hindi masyadong active at nagkakaroon ng malaking problema kapag ang kanyang puso ay nakakaramdam ng kakaiba at gumagamit ng mana kaya naman gumawa siya ng sarili niyang landas upang maiimbak niya ang kanyang mana sa kanyang dantian sa halip na sa kanyang puso. Dahil sa sagot na yun ng ating bida ay napapapikit na lamang at napapangiti si Blackstone dahil dun. Nang marinig yun ng kanyang ama ang kanyang kasagutan ay nagtatakang tanong niya naman kay Woojin na kung susundin niya ba ang kalooban ng mga namatay na mga basura ang hindi nagawang maensayo ang kanilang puso kaya naman iniimbak nila ang kanilang mana sa kanilang dantian at dagdag niya pa na madali lamang siyang matatalo dahil dito at nang marinig yun ng ating bida ay bigla naman siyang tumugon sa kanyang ama na alam niya naman ang patungkol dun at agad naman siyang napangiti at sinabi niya na subalit ay magiging isa siyang pinakamalakas sa lahat gamit ang kanyang sariling pamamaraan at hindi niya na kailangang ipaliwanag pa. Gayunpaman ay papatunayan niya ang kanyang sarili na mayroong resulta. Nang marinig yun ng patriarch ay labis naman siyang nagulat dahil sa sinabi ni Woojin at dahil sa gulat niya ay labis naman siyang humalakhak ng napakalakas na parang mawawasak na ang silid.
Nakangiting sinabi naman ng patriarch sa kanya na napakayabang niya talaga subalit kaya niya siya nagustuhan at kaagad niya namang uminom kahit kay Woojin na gawin niya ang kanyang gustong gawin at kinakailangan niyang talunin ang kanyang mga kapatid nang sa gayon ay makaabot siya sa pinakamataas na antas ng kanilang pamilya at kung hindi niya magagawa yun ay papatayin niya siya at kung hindi man ay mabubuhay siya na maghihirap buong buhay at pagkarinig ni Woojin ng sinabi ng kanyang ama ay nakangiting sinabi niya naman na tignan niya siya upang makita niya kung gaano siya kapursigidong mas lumakas. Pagkarinig ng patriarch ng sinabi ng ating bida ay sinang-ayunan niya naman ito at inanunsyo niya na dito na nagtatapos ang seremonya ng pagpapalabas ng aura. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay ginagamot na ni Seonghyun ang ating bida at habang ginagamot niya si Woojin ay sinasabi niya naman na labis siyang nagulat kanina dahil sa pagpapalabas niya ng kanyang aura subalit ang pinagtataka niya lamang dito ay kulay itim ito at habang nagpapalabas siya ng aura kanina ay gusto siyang patayin ng kanilang ate na si Yoon Kyung at naalala niya naman ang patungkol sa kanyang pagsasanay ng aura gamit ang kanyang dantian. Samantala napapakamot na lang ng batok si Woojin na nakikinig sa kanyang kuya. Napapabuntong hininga na lamang si Seonghyun at napasabi na mas nakakagulat pa ang araw na ito kumpara sa pagbukas ng bagong dungeon. Tinanong niya naman ang ating bida kung ano nga ba ang kanyang ginawa kanina dahil ang kanyang katawan ay mas lumakas pa at bukod pa dyan ang pagdaloy ng kanyang mana ay mas naging banayad kaya naman nagtatakang tanong niya sa ating bida na kung ano nga ba ang kanyang ginawa para lang mapalakas ng ganito kabilis ang kanyang katawan. Napapangiti na lamang si Woojin sa kanyang mga naririnig galing sa kanyang kapatid at wala naman siyang naging tugon bagkus ay nakangiti lamang ito kaya naman sinabi pa ng kanyang kapatid na noong nakaraang check-up niya ay hindi naman ganito ang kanyang pangangatawan. Pagkarinig ni Woojin ay nagpaliwanag naman siya sa kanyang kuya na hindi siya sa mailalim sa swordsmanship training at ang tangi niya lamang si nanay ay ang palakasin ang kanyang stamina. Hindi naman makapaniwala si Seonghyun dahil hindi daw karaniwan para sa kanya na ang palaging nagsasanay ng paggamit ng espada ay bigla na lamang nag-iba ng pagsasanay bagamat ayon sa kanya na hindi niya alam na posible pala na lumakas ang stamina sa loob lamang ng isang linggo at iminungkahi niya naman sa kanyang kapatid na ipagpatuloy na lamang ganoon niyang pagsasanay dahil naangkop ito para sa kanya. Bigla namang tumayo ang ating bida sabay tugon niya na sinabi ng kanyang kapatid na gagawin niya ang kanyang makakaya dahil mayroon siyang binitawang salita sa kanyang ama. Tumayo na rin si Seonghyun habang siya ay may dinudukot sa bulsa at sinasabi niya na kunin niya ito sabay tapon niya ng kulay berde na item patungo kay Woojin at nagpaliwanag siya na ang item na yan ay tinatawag na Camel Stone at nakuha niya ito noong nakaraang misyon niya at magiging malaking tulong ito para sa kanya nang sa gayon ay mas mapapabanayad ang kanyang aura at iminungkahi niya na gamitin niya na lang ito kung kailan niya man gusto. Tinignan naman ng ating bida ang kumikinang na kulay berdeng bato at napapasabi na lang siya na ang batong ito ay napakamahal. Sa sinabi na yun ng ating bida ay agad naman na tumugon ang kanyang kuya at sinabi niya na ayos lang at kunin niya ito dahil nagsasanay naman siya ng mabuti kaya naman ituring niya itong isang gantimpala. Masayang-masaya naman si Woojin dahil binigyan siya ng isang gantimpala kaya naman nagpasalamat siya sa kanyang kuya at agad namang umalis ang kanyang kapatid. Papaalis na sana si Woojin subalit bigla siyang tinawag ng isa niyang kapatid at hinawakan sa kanyang balikat at ayon sa kanya na napakayabang niya daw kanina sa harapan ng kanilang ama at nagmayabang daw itong nakapagpalabas siya ng aura. Ang kapatid niya na ito ay si Baek Myung-hoon na nakakatandang kapatid rin ng ating bida. Bigla naman siyang itinulak ni Myung-hoon sa balikat sabay sabi niya sa ating bida na kahit na nagawa niya pa magpalabas ng aura ay isa pa rin siyang rank 1 na swordsman na talunan at seryoso niya namang iminungkahi na mag-uusap silang dalawa. Galit naman ang ating bida at agad siyang tumugon na wala siyang intensyong makipag-usap sa kanya. Nang marinig yun ng kanyang kapatid ay sinabi niya naman na wala talaga siyang kaalam-alam kung ano ang kanyang ibig na sabihin at iminungkahi niya naman na sundin niya siya habang siya ay mabait pa. Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ng ating bida dahil mayroon siyang napansin mula sa likuran ni Myung-hoon at sinabi naman ni Myung-hoon sa kanya na kung hindi niya gustong mabugbog at umiyak na parang sanggol kagaya noong nakaraan ay sumunod siya sa kanya. Nakita niya naman ang sistema na nasa likuran ni Myung-hoon at binigyan siya ng isang surprise quest. At ayon dito natalunin niya si Myung-hoon dahil siya ang nagpahirap sa kanya buong buhay niya kaya naman ito na ang kanyang pagkakataon upang makapaghiganti siya. Ang kanyang gantimpala na matatanggap ay 300 puntos at isang surprise reward. Labis namang nagulat ang ating bida pagkakita niya na mayroong quest na ipapagawa sa kanya na talunin ang kanyang kapatid na si Myung-hoon.
Ipinaliwanag naman kaagad ni Blackstone sa kanya na paminsan-minsan ay bigla na lamang lalabas ang surprise quest, gayunpaman ay ang kanyang matatanggap na gantimpala ay higit pa sa kanyang inaasahan, kaya naman iminungkahi niya sa ating bida na hindi naman masamang subukan ito dahil mayroon naman siyang matatanggap na 300 puntos at isang surprise reward. Tinanong naman siya ng kanyang kapatid kung hindi niya ba sasagutin ang kanyang tinatanong habang sa isip-isip naman ng ating bida habang pinagmamasdan niya ang mukha ng ganyang kapatid na ngayon ay mag-iiba na ang daloy ng istorya kumpara sa nakaraan niyang buhay at dagdag pa ni Myung-ho na hindi niya ito papahirapan at nang marinig yun ni Woojin ay kaagad naman siyang tumugon na siya dapat ang magsabi niya na hindi niya ito papahirapan. At pagkarinig ng kanyang kapatid ay bigla niya na lamang itong sinapak ng walang pag-aalinlangan habang sinasabi niya na isa daw mangmang ang ating bida at napaupo na lamang sa sahig si Woojin habang sinasabunutan siya ng kanyang kapatid. Galit na galit naman siyang iminungkahi kay Woojin na kailangan niya ng magdesisyon bago pa man sila makapunta sa warehouse at pinapili niya naman ito na kung gusto niya bang mabugbog hanggang siya ay mamatay o ang mamatay dahil sa bugbog. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakatayo na ang ating bida habang sinasabihan siya ng kanyang kapatid na sinasabi daw nito kanina ang mga kamanghamanghang mga bagay at tinanong niya ito kung bakit niya sinabi ito sa harapan ng kanilang ama at agad naman siyang naghanda at pinapaputok niya pa ang mga buto sa kanyang kamay at ini-stretch niya pa ang kanyang leeg na parang handa na sa pakikipaglaban at sinasabi niya pa na sinabi niya kanina na mas lalampasan niya silang magkakapatid gamit ang kanyang pamamaraan kaya naman agad niyang sinabi na hindi ito maaari dahil hindi yun mangyayari. Nakangiti naman ang ating bida at iminungkahi niya sa kanyang kapatid na tumigil siya sa kakasalita. Napasabi na lang si Blackstone sa ating bida na naku-curious lang siya kung magagawa niya bang talunin ng kanyang kuya at agad namang tumugon si Woojin na tanging si Blackstone lamang ang nakakarinig na oo naman dahil ano pa ang punto kung mag-aasta siya ng ganito dahil ang Myung-ho na nasa kanyang harapan ngayon ay isa lamang mayabang na talunan. Agad namang sumugod ang kanyang kapatid sa kanya at habang papasugod siya na papasuntok ay napasabi na lang siya na sa tingin niya ay kailangan niya ng matinding leksyon kagaya noong nakaraang linggo na nagmamakaawa siya na tumigil na siya at umiiyak pa ito. Pagkasuntok niya sa ating bida ay bigla namang napasalag si Woojin ng kanyang suntok at nagtataka naman ang kanyang kapatid dahil nagawa niya itong mas alag at pagtapos noon ay sinundan niya naman ito ng isang sipa sa tiyan ng ating bida at habang tumitilapon ng ating bida ay mayabang naman na nakangiting sinabi ni Myung-ho na kahit na ano pa man ang kanyang gawin ay walang paraan upang magawa niya siyang lampasan kaya naman iminungkahi niya sa ating bida na tumahimik na lamang siya at sumunod sa kanya. Bigla namang nabunggo ang ating bida sa pader kaya naman parang nawalan ito ng malay dahil sa pinsala na kanyang natamo subalit bigla na lamang siyang sinipa sa mukha ng kanyang kapatid at paulit-ulit niya itong sinisipa subalit napapasalag naman ang ating bida at maya-maya pa makalipas lamang ang ilang saglit ay hingal na si Myung-ho kaya siya tumigil sa kakasipa kay Woojin ngunit ang ginawa lamang ni Woojin ay tinignan niya ito ng masama at sa masamang tingin na yun ni Woojin ay kaagad namang nagalit ang kanyang kapatid sa kanya dahil sa masamang tingin ito sa kanya at agad na naman siyang naghanda ng isang sipa sabay sabi niya pa na sisiguraduhin niya na sa ngayon na hindi na siya makakapagsalita pa at kaagad niyang sinipa ang ating bida ngunit sa pagkakataong ito ay nagawa ng mapigilan ni Woojin ang pag-atake ng kanyang kapatid at bigla na lamang itong tumayo sabay angat niya ng paan ng kanyang kapatid kaya naman sa ginawa ng ating bida ay labis namang nagulat si Myung-ho at napapangiti na lamang ito habang papalapit na ang paan ng ating bida sa kanyang mukha at nang walang ano-ano'y apat na ang pagsipa ni Woojin sa kanyang mukha at ang pagsipa ng ating bida sa kanyang mukha ay lubhang napakalakas kaya naman napapamura na lamang ito at dahil sa ginawa ni Woojin sa kanya ay sinigaw niya naman na papatayin niya ito ngunit bigla na lamang siyang natigilan dahil bigla na lamang nanghina ang kanyang tuhod at napaluhod sa harapan ng kanyang nakababatang kapatid. Tinignan niya naman ang itsura ng kanyang nakababatang kapatid at napatanong na lang ito na kung paano niya ito nagawa sa kanya at tininggan siya ng ating bida at sinabi nito na nakakaranas siya ngayon ng pagkalito dahil sa pinsala na kanyang natamo sa kanyang panga kaya naman kinakailangan niya dapat na matutunan kung saan ang masakit kung siya ay tatamaan at bigla niya namang sinabunutan ang kanyang kuya at nakangiti niyang sinabi na ngayon ay siya naman ang kanyang bubugbugin. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay natapos niya na rin ang kanyang surprise quest kaya naman masayang-masaya siya na nagniningning dahil natapos niya na ang kanyang surprise quest at dahil dun ay bibigyan siya ng karampatang gantimpala at ngayon ay nakatanggap siya ng 300 puntos at isang surprise reward.
Hindi naman makapaniwala si Blackstone sa kanyang nasasaksihan kaya naman napasabi na lang ito na nagawa niya nga ng maayos ang quest at pinagmasdan niya naman na parang mayabang ang ating bida at sinabi nito sa kanya na hindi niya lubos maisip na naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataong umatake kaya naman akala niya kanina mamamatay lamang siya sa bagbog ng kanyang kapatid. Kaagad naman itinuro ni Blackstone si Myung-hun at sinabi niya sa ating bida na paano ang isang ito at tinanong niya na kung hindi ba siya hahanapin kapag nagising na ito at kaagad namang tumugon ang ating bida sa katanungan ni Blackstone at sinabi niya na hindi niya na siya hahanapin dahil si Baek Myung-hun daw ay mayroong malakas na ego subalit nagtataglay naman ng kaduwagan. Linisan naman nila ang silid at sinasabi pa ng ating bida na hindi niya iniisip na hahanapin siya ng kanyang kapatid dahil alam na ang kanyang kahinaan at natitiyak niya naman na magbabago na ang bagay simula ngayon. At nang makalabas na sila ay bigla namang tinawag ni Blackstone ang ating bida sa kanyang pangalan dahil mayroon daw itong tatanungin sa kanya na isang bagay at kaagad niya namang ipiniliwanag na kasama na ang lahat ng swordsman na nakita nila kahapon na kanyang mga kapatid ay parang ang lahat ng miyembro ng bawat pamilya nila ay mayroong mana na nakapalibot sa kanilang puso kaya naman nagtatakang tanong niya sa ating bida na kung bakit wala dito sabay turo niya sa kanyang tiyan at nagtatakang tanong niya na kung bakit hindi niya iniimbak ang kanyang mana sa kanyang energy core. Ipinaliwanag naman ng ating bida sa kanya na yun ay maikukonsidera na isang mahalagang bagay dahil mas madaling makapag-focus sa pag-imbak ng mana sa iisang lugar. At marami namang katanungan si Blackstone sa kanya at sinabi niya sa ating bida na tinanggap niya ng walang pag-alinlangan ang surprise quest na ibinigay sa kanya kanina kaya naman napapatanong siya na kung bakit niya nagawa yun at nang marinig yun ng ating bida ay agara naman siyang tumugon at sinabi niya na dahil yun lamang ang tanging solusyon at pagkarinig ni Blackstone ay nagulat naman ito kaya naman napatanong siya na kung ano ba ang ibig niyang sabihin ng solusyon. Ipinaliwanag niya naman kay Blackstone na kung nagdalawang isip siya sa harap ng kanyang ama kagaya ng dati sa kanyang nakaraang buhay ay nasisigurado niya naman na ganun pa rin ang mangyayari sa kanya na babasagin ng kanyang ama ang kanyang energy core. Napaisip naman si Blackstone sa kasagutan ng ating bida kaya naman napasabi siya na kaya siya binigyan ng quest na magbibigay sa kanya ng aura para lamang maiimbak ang mana sa kanyang energy core at agara namang tumugon ng ating bida na baka nga dahil ang kanyang aura sa kanyang nakaraang buhay ay walang kwenta ngunit ngayon ay nagagalak naman siya dahil nakakuha siya ng aura na mas maganda kumpara sa dati niyang buhay at nang marinig yun ni Blackstone ay ngayon niya lang napagtanto ang ibig sabihin ng ating bida sa kanya kaya naman labis naman siyang nagulat at pinatigil niya sa kakasalita si Woojin at tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang sinabi. Inulit naman ulit ni Woojin ang kanyang sinabi na kung nagdalawang isip siya sa harapan ng kanyang ama kagaya sa dati niyang buhay ay malamang ay wawasakin niya na naman ang kanyang energy core. Hindi naman lubos maisip ni Blackstone ang sinabi ni Woojin patungkol sa nakaraang buhay kaya naman nagtatakang tanong niya dito na kung ano ba ang ibig niyang sabihin at ngayon ay napagtanto naman ng ating bida kaya naman napakamot siya sa kanyang ulo at napasabi na lang siya na sa tingin niya ay wala ng punto upang itago pa ito sa kanya dahil mayroon naman siyang itatanong na mga bagay sa kanya. Sinabi niya naman kay Blackstone na nabuhay siya hanggang sa edad na 25 na taong gulang at sa edad na yun ay namatay siya ngunit bumalik siya sa nakaraan sa katawan ng 15 na taong gulang na batang siya. Labis namang nanlaki ang mga mata ni Blackstone dahil hindi niya lubos sa akalain ang sinabi ng kanyang master sa kanya. Ikwento naman ni Woojin sa kanya na siya ay ipinanganak bilang kahihiyan ng kanilang pamilya kaya siya pinabayaan hanggang siya ay lumaki at dahil doon ay hindi siya nakatanggap ng maayos na trato mula sa kanyang mga kapatid at parati siyang nakakatanggap ng bagbog sa mga ito. At siya ay napatalsik sa kanyang sariling pamilya sa edad na 25 at kinuha ang ugat sa kanyang kamay at aura sa kanyang puso at pagtapos nun ay mayroong lumitaw na dambuhalang portal sa kalangitan at doon na lumabas ang napakalaking ogre na siyang kumitil naman sa kanyang buhay at nakangiti naman siyang sinabi kay Blackstone ang kanyang naranasan sa dati niyang buhay kaya naman napaisip si Blackstone dahil sa kanyang narinig at napasabi na lang siya na tama nga ang kanyang nararamdaman sa kanya na parang mayroon siyang malalim na puot at galit sa kanyang katawan. Sinabi naman ng ating bida na pagkabuhay niyang muli sa nakaraan ay doon niya siya nakita at nang marinig yun ni Blackstone ay doon niya na naiintindihan kaya naman wala itong pag-alinlangan na tanggapin ang quest at nagtatakang tanong niya sa kanyang master na kung ano nga ba ang tunay niyang layunin at nang marinig ng ating bida ay nagtataka naman siya kung ano nga ba ang kanyang layunin. Sinabi naman na nakangiti ni Blackstone sa kanya na bagaman ay mayroon siyang malakas na kakampi na wala siya sa nakaraang buhay niya at tinanong niya na naman ito na kung wala ba siyang layunin sa kanyang buhay na gusto niyang makamit.
Tugon naman ng ating bida na ang kamalasan ng kanyang buhay ay nagmula dito sa kanyang pamilya kaya naman sinabi niya na ang kanyang layunin ay magiging isang malakas na swordsman sa kahit sino na hindi na may kukumpara sa kung sino man sa buong mundo. Tinignan niya naman ang kanilang mansyon at sinabi niya na tatalunin niya ang kanyang ama upang maging isa siyang patriarch nang sa gayon ay mapalitan niya ang patakaran ng walang kwenta niyang pamilya mula sa loob at labas. Masayang-masaya naman si Blackstone sa kanyang narinig na kasagutan ng kanyang master at napasabi na lang ito na gustong-gusto niya ang kanyang layunin dahil yun naman dapat ang layunin ng isang master. Hinawakan niya naman ang noo ng kanyang master at sinabi niya na sabihin niya ito sa kanya na ang kanyang pagbabalik sa nakaraan ay walang kinalaman sa kanilang kontrata subalit nangyari na ito at masayang sinabi niya na hindi lamang yun na gagawin niyang mas malakas siya sa kanyang kapatid na kanyang kinasusuklaman na si Hojoong subalit gagawin niya siyang pinakamalakas sa kanilang pamilya at maging sa kanyang ama at sa lahat ng swordsmen sa buong mundo. Tinanong naman siya ng ating bida na kung kaya niya bang gawin yon. Tugon naman ni Blackstone sa kanya na nakadepende yun sa kanyang gagawin aksyon ngunit ang ganoong uri ng kanyang layunin ay hindi maaaring makuha maliban na lang kung baliw siya. Sinabi naman ng ating bida na handa siyang magpakabaliw ngunit napagtanto niya naman na ngayon ay baliw na siya. Masayang-masaya naman si Blackstone sa kanyang nakikitang determinasyon ng kanyang master at masaya niyang sinabi na bilang kanyang magic sword ay gagawin niya itong pinakamalakas na swordsman sa buong mundo. Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay nandito na sa silid ang ating bida habang pinapalibutan siya ng mga card at ayon sa sistema na nandito na ang kanyang gantimpala sa nagawa niyang surprise quest at nakiusap naman ng sistema na subukan niya ang kanyang swerte at pumili siya ng isa sa mga card. Ipinaliwanag naman ni Blackstone sa ating bida na ito ay ang tinatawag na surprise quest reward at ang aura na kanyang gantimpala ay kinakailangan niya pang sanayin upang makuha ito at agad namang tumugon si Woojin na sa tingin niya na ang gantimpala na kanyang matatanggap ay random dahil ang quest ay biglaan lamang. Habang tinitignan nila ang mga card ay napapasabi na lamang ang ating bida na hindi siya makapaniwala na mayroon siyang status window, isang quest at ngayon ay mayroon na naman siyang gacha at ayon pa sa kanya na para daw itong isang video game. Ayon sa kanyang nakikita sa mga card ay pareho daw ang unahan at likuran nito at tanging malalaman niya lamang kung ano ang nakapaloob sa card kapag pinili niya na ito. Ikwento naman ni Blackstone sa kanya na ang dati niyang master ay nakakuha lamang ng bato. Kaagad naman pinili ni Woojin ang kanyang matatanggap na gantimpala at pagkapindot niya ng kanyang gustong matanggap ay bigla na lamang itong nagliwanag at unti-unti namang nawawala ang ibang mga card at napasa kamay niya ang isang bilog na bagay na parang marble at habang pinagmamasdan niya ito ay alam naman ni Blackstone kung ano ang bagay na ito at ang bagay na ito ay isang mana sensitivity pill at nagtatakang tanong naman sa kanya ng ating bida na kung ano ba ang bagay na ito. Labis namang namamangha na mayroong gulat sa mukha ni Blackstone dahil ang kanyang nakuha ay isang pill na nagpapataas ng kanyang mana sensitivity ng permanente. Dahil sa hindi makapaniwala si Blackstone ay napasabi na lang siya na kung bakit ba ang kagaya niyang tanga ay nakakuha ng ganitong napakahalagang bagay at nang marinig yun ni Woojin ay labis naman siyang nagalit kaya naman sinabihan niya si Blackstone na parang masakit na ang kanyang pananalita subalit nagtatakang tanong niya naman kay Blackstone na kung ano nga ba ang mana sensitivity. Agad naman siyang tinanong ni Blackstone kung hindi ba nila ginagamit ang salitang yun dito sa kanilang mundo at kaagad niyang ipinaliwanag na kung mas mapapataas niya ang kanyang mana sensitivity ay magagawa niyang maramdaman ang mga aura ng mas madali at kung kakainin niya ang pill na ito ay ang kanyang aura ay mas lalakas pa ng ilang beses. Pagkarinig ng ating bida ay mayroon naman siyang pinag-alala kaya naman tinanong niya si Blackstone na kung pagkatapos niya bang kainin ang pill na ito ay mayroon ba siyang mararamdaman na side effects. Galit namang tumugon si Blackstone at napasabi na lamang ito na kung ano bang walang kwentang bagay ang kanyang tinatanong dahil ang napakahalagang item na yan ay walang side effects. Ipinaliwanag naman ng ating bida sa kanya na alam niya naman na mayroon siyang trauma kapag ang usapan ay ang pagpapalakas noong una niyang pinataas ang kanyang stats. Ipinaliwanag naman ni Blackstone na dahil noong kauna-unahan niyang mas pinalakas ang kanyang stats ay ang kanyang katawan ay napakahina pa. Hindi na siya nagdalawang isip na kainin ng pill sabay sabi niya pa na wala na siyang pakialam dahil kakainin pa rin niya ito kahit pa mayroon pa itong side effects. Pagtapos niyang malulunang pill ay bigla namang nanlaki ang kanyang mata subalit nagtatakang sinabi niya naman sa kay Blackstone na wala siyang nararamdamang kakaiba at kinumpirma niya naman na kung iyon nga lang ba talaga.
Ipinaliwanag naman ni Blackstone sa kanya kaya siya walang nararamdaman dahil ang kanyang mana sensitivity ay masyado pang mababa at dagdag niya pa na kapag lalo siyang lumalakas ay mas magkakaroon ito ng epekto sa kanya kaya naman iminungkahi niya na huwag na siyang mag-alala pa patungkol dun. Nadismaya naman ang ating bida dahil sa kanyang nalaman na dahil wala siyang nararamdaman ay ang ibig sabihin lamang nun ay mababa ang kanyang mana sensitivity. Nang marinig yun ni Blackstone ay kaagad niya naman itong pinuri at sinabi niya na maganda ang ipinakita niya ngayong araw at iminungkahi niya sa ating bida na magpahinga na siya dahil bukas na bukas rin ay tuturuan niya ito kung paano makapag-ipon ng mana. Pagkarinig ni Woojin na sinabi ni Blackstone sa kanya ay nagreklamo naman siya na kung bakit ba bukas pa na kung pwede naman nilang gawin ngayon. Galit naman si Blackstone sa kanya at sinabihan niya itong baliw na tanga dahil kailangan pa rin niyang magpahinga kahit na siya ay nasa pagsasanay. Habang ang ating bida naman ay papaupo ay kinumpirma niya naman kay Blackstone sapagkat sinabi niya na ang kanyang recovery ay 5 beses na mas mabilis dahil sa epekto ng kanyang titulo at ngayon ay tinatawag niya na siyang baliw na tanga at nagtatakang tanong niya kay Blackstone na kung bakit niya siya bigla ang tinawag na baliw na tanga. Habang siya ay nakaupo na ay sinabi niya naman kay Blackstone na kung naiintindihan niya ang kanyang sinabi ay huwag na siyang magreklamo pa at makipagtulungan na lang sa kanya habang mayroon namang nakamasid na lalaki sa labas ng kanyang bintana. Agad namang nagulat ang lalaking nakamasid sa bintana ng ating bida sa Patriarch at nagpakilala siya na siya ang kasapi ng squad na tinatawag na Dark Sword at siya si Moon Ju-young. Iniulat niya na mayroon siyang iuulat na pangyayari at agad namang tumugon ang Patriarch na sabihin niya kung ano nga ba ang kanyang iuulat. Sinabi niya naman na ang Young Master na si Woojin ay nagawa niyang matalo ang Young Master na si Myung-hun. Nagulat naman ang Patriarch at ipiniliwanag naman ni Ju-young na kahit wala silang espada na ginamit ay naglaban pa rin silang dalawa. Hindi naman lubos sa akalain ng Patriarch na natalo ang rank 2 na swordsman na si Myung-hun sa bunsong anak ng Baek at ang ipinagtataka niya lamang ay hindi pa marunong gumamit ng aura ng maayos si Woojin. Ikwento naman ni Ju-young sa Patriarch na sa una ay ang Young Master na si Myung-hun ay Woojin ngunit nagdidipinsa lamang ang Young Master na si Woojin mula sa pangbubugbog nito sa kanya at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon na mawala sa balanse ang Young Master na si Myung-hun at binaliktad niya na ang sitwasyon. Nang marinig ng Patriarch ang ikwento ni Ju-young ay sinabi niya naman na sa tingin niya na minaliit ni Myung-hun si Woojin kaya naman malaki ang kumpiyansa nito sa kanyang sarili at dahil doon ay nabaliktad ang sitwasyon dahil sa kumpiyansa sa sarili nito at tinanong niya naman si Ju-young na kung ano na nga ba ang ginagawa ni Myung-hun ngayon. Sagot naman ni Ju-young na pagtapos nitong magising ay dumiretso ito kaagad sa kanyang kwarto at hindi na lumabas pagtapos noon. Sinabi naman ng Patriarch sa kay Myung-hun na isa daw itong duwag dahil hindi niya naman inutusan ito na pagbayaran ang kanyang pagkakasala dahil lamang natalo siya sa kanyang kapatid. Parang wala naman sa katinoan si Myung-hun dahil hindi niya lubos maisip na nagawa siyang matalo ng itinuturing niyang basura ng kanilang pamilya. Tinanong naman ng Patriarch si Ju-young na kung ano naman ba ang ginagawa ni Woojin. Tumugon naman si Ju-young na ganun rin ang ginagawa nito na nananatili sa kanyang kwarto buong magdamag subalit hindi niya alam ang buong detalye ngunit nasisigurado niya naman na parang sinasanay nito ang mana nito. Pagkarinig ng Patriarch ng sinabi nito ay napasabi na lang siya na akala niya ay mababagat siya habang buhay ngunit mayroon kamanghamanghang bagay ang nangyayari. Agad niya namang inutusan ng kanyang alipores na ipatawag niya si Myung-hun at papuntahin dito at nang marinig yun ni Ju-young ay agara naman siyang tumugon na sinasang-ayunan niya ang inutos ng pinuno. Napasabi na lang ang Patriarch na ibibigay niya muna sa ngayon ang entablado kay Woojin. Makalipas ang isang araw ay nasa pagsasanay pa rin si Woojin at habang nagsasanay siya ay nag-uusap naman sila ni Blackstone at kinumpirma ng ating bida kay Blackstone na sinabi niya kahapon sa kanya na upang mabuksan ang kanyang aura sa quest na ibinigay sa kanya ay kinakailangan niya munang ma-stabilize dito sa loob ng kanyang dantian subalit kahapon niya pa naiisip na mayroon siyang naisip na madaling paraan. Nagtatakang tanong naman ni Blackstone sa kanya na kung ano ba ang madaling paraan. Hindi naman tumugon si Woojin sa katanungan nito bagkus ay agad niyang ipinalabas ang maso sabay lapag niya ng item na ibinigay ni Seong-hyun sa kanya kahapon na tinatawag na Cam-El Stone habang sinasabi niya na dahil ngayon ay alam niya na kung paano makapag-ipon ng mana kaya naman kailangan niyang subukang gamitin ito.
Nagtataka naman si Blackstone na kung bakit ba siya may hawak na maso at agad namang naghanda si Woojin ng pagpalo sabay sagot niya ng katanungan ni Blackstone na upang gawin ito sa bahay palo niya ng Camel Stone kaya naman nabasag ito at nang makita yun ni Blackstone ay labis naman siyang nanghinayang sa item na binasag ng ating bida kaya naman tinanong niya ito na kung ano ba ang kanyang ginagawa dahil alam niya naman na hindi niya gusto ang pamilyang Baek subalit ang item na yan ay regalo ng kanyang kuya sa kanya na si Seong-hyun. Nang marinig yun ni Woojin ay agad naman siyang tumugon na kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin dahil ang kanyang kuya na si Seong-hyun ay gusto niya dahil mabait ito sa kanya. Ipinaliwanag niya naman kaagad na ito ang totoong paraan upang gamitin ang Camel Stone dahil ang kasalukuyang pamamaraan upang gamitin ito ay ang itago ito sa bulsa habang nagsasanay ngunit ang kanyang pamamaraan ay iba kaya naman tinanong niya si Blackstone na kung nakikita niya ba na lumalabas ang mana mula sa Camel Stone. Labis namang namamangha si Blackstone sa kanyang nasasaksihan. Habang pamipikit ang ating bida ay ipinapaliwanag niya naman na kung babasagin niya ang Camel Stone ay ang malapot na mana ay kakalat mula sa selyadong lugar at sa estadong ito ay sisanayan niya gamit ang kanyang aura at i-absorb ang mana na nasa kanyang kapaligiran. Samantala si Blackstone naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita dahil ayon sa kanya na mayroon palang kakaibang item dito sa mundong ito. Sinabi naman ng ating bida na kailangan niyang mag-focus at susubukan niyang langhapin ang mana. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay lumabas sa kanyang sistema na sa kadahilanang naka-absorb siya ng malaking halaga ng mana kaya naman tataas sa 5 ang kanyang mana stats. At ang kanyang item na tinatawag na Camel Stone ay nagawa niyang magamit sa unang pagkakataon kaya naman bibigyan siya ng 200 na puntos. Nang mabasa yun ni Blackstone ay labis naman siyang nagtataka dahil sinabi sa kanya kanina ni Woojin na sikat daw ang Camel Stone subalit ang nakalagay sa kanyang sistema ay siya ang kauna-unahang gumamit nito. Sagot naman ni Woojin sa kanya na malamang ay dahil sa pamamaraan na kanyang ginawa kaya siya ang kauna-unahang nagagamit ng pamamaraan na ito. Napapahanga naman si Blackstone sa kanya at napasabi ito na nakakuha na naman siya ng swerte ngayon. Tugon ng ating bida sa sinabi ni Blackstone na sa tingin niya ay ang kanyang aura ay lumalakas kahit na wala siyang ginagawa. Masayang-masaya naman na sinabi ni Blackstone na ang kanyang aura ay mas lumakas pa kaya naman laking pasalamat niya dahil naalis na ang kanyang limitasyon. Nang marinig yun ni Woojin ay labis naman siyang nagtataka na kung ano nga ba ang kanyang ibig na sabihin na limitasyon. Bigla namang naging isang sandata si Blackstone at umiilaw pa ito at lumabas sa kanyang sistema na ang unang silyo ni Blackstone ay nagawa ng Mataboy. Napagtanto naman ni Woojin na ang ibig sabihin lamang nito na dahil nagawa ng makawala ni Blackstone sa selyo ay magiging isa na siyang ganap na sandata at nang marinig yun ni Blackstone ay iminungkahi niya naman kaagad kay Woojin na pwede niya siyang gamitin bilang isang sandata. Naalala naman ng ating bida na ang orihinal na anyo ni Blackstone ay isang sandata. Sinabi naman ni Blackstone sa kanya na kapag naibalik niya na ang kanyang orihinal na kapangyarihan ay hindi na siya magiging ganito na isang punyal lamang subalit magiging isa na siyang ganap na espada. Iminungkahi niya naman kaagad kay Woojin na subukan niya siyang gamitin at bigla namang sumunod si Woojin at kaagad niyang hinawakan ang punyal na si Blackstone at habang hinahawakan niya yun ay sinasabi niya naman na ito ang kauna-unahan niyang nakahawak ng espada simula noong nabuhay siya ulit at pagkahawak niya ay labis naman siyang nagulat dahil mayroon siyang nararamdaman na kakaiba at habang nararamdaman niya iyon ay nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil nararamdaman niya ang aura at nang walang ano-ani bigla na lamang lumabas ang aura kaya naman habang nagaganap yun ay tinatanong siya ni Blackstone na kung alam niya na ba kung bakit siya tinatawag na isang magic sword. Nahihirapan naman si Woojin dahil sa umaapaw na aura ni Blackstone at sinabi naman ni Woojin na tigilan niya na ito ngunit hindi naman nakinig si Blackstone sa kanya at ipinaliwanag naman ito na kapag ka mas malakas ang kanyang master ay mas lalakas din siya at sinabi niya pa na kailangan niyang magpalakas upang magamit niya ng maayos ang kanyang kapangyarihan. Bigla namang umalis si Blackstone sa pagkakahawak ng ating bida sa kanya at labis namang nasaktan si Woojin dahil dun. Agad namang nagpalitan niyo si Blackstone at ipinaliwanag niya na kapag mas malakas ang kapangyarihan ay mas malaki ang kanyang responsibilidad at dahil nabuksan na ang selyo ng kanyang kapangyarihan ay hindi pa nakaabot sa kalahati ang kanyang kapangyarihan kaya naman malayo-layo pa ang kanilang lalakbayin. Samantala pawis naman si Woojin habang sinasabi niya na napakalakas daw ng kapangyarihan ni Blackstone dahil hindi niya man lang magawang maindayog ang punyal ng maayos. Bigla namang ipinalabas ni Blackstone ang sistema habang sinasabi niya kay Woojin na hindi niya na kailangan pang mag-alala dahil ngayon ay nagsisimula na siyang lumakas at dagdag niya pa ang mga ibang mga benepisyo na kanyang mabubuksan.
Ayon sa sistema na dahil na-unlock na ang unang selyo at ngayon ay mabubuksan niya na ang kanyang inventory. Ipinaliwanag naman ni Blackstone kay Woojin na ang inventory ay parang isang bag na nasa kanyang bulsa at pwede niyang mailagay ang kanyang mga kagamitan sa inventory. Nang marinig yun ni Woojin ay masayang-masaya naman siya na sinabi kay Blackstone na parang isang B-rank na item ito. Sinabi naman ni Blackstone na ang laki ng kanyang magagamit sa ngayon ay kagaya kalaki ng maliit na kwarto at kapag mas marami siyang na-unlock na selyo ay mas malaki ang espasyo ng kanyang inventory at mas marami siyang nilalagay. Pinuri naman ni Woojin si Blackstone dahil sa kakayahan nito. Sinabi naman ng ating bida na kailangan niyang magkayod kalabaw para lamang magamit niya ang kanyang kapangyarihan ng maayos. Sinang-ayunan naman ni Blackstone ang kanyang sinabi dahil ayon sa kanya na isa lamang siyang espada kaya naman kailangan niyang magpalakas ng sarili niyang katawan. Agad niya namang ipinalabas ang kanyang status window at sinuri na ito at habang pinagmamasdan niya ang patungkol sa walking my own path na kanyang quest ay ayon sa kanya na hindi niya pa rin ito nagagawang matanggap ang kanyang gantimpala kahit na mayroon naman siyang aura at ayon sa kanyang sistema na kapag ka nagawa niyang mailgay ang mana sa kanyang energy core ay ibibigay na ang kanyang gantimpala. Nang marinig yun ni Blackstone ay sinabi niya naman na malamang ay dahil ito sa kanyang mana na hindi pa sapat upang magamit ang aura. Lakas loob namang sinabi ng ating bida na kung iyan nga ang kaso ay kinakailangan niyang iprioridad ang pagkumpleto sa hindi natapos na quest habang si Blackstone naman ay napapangiti na lamang sa pagkapursigido ng kanyang master. Lumipat naman ang eksena sa kina Myunghon at dito parang namumutla pa rin na pinagpapawisan na tulala si Myunghon dahil sa hindi niya matanggap na natalo siya sa kanyang kapatid kaya naman tinanong siya ng kanyang ama na kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Sa isip-isip naman ni Myunghon na natitiyak niya na alam na ng kanyang ama na natalo siya sa mangmang na si Woojin at bigla naman siyang sumigaw at nagdahilan na nakuha niya ang mga pesang ito kay Woojin dahil nagpabeye siya at kung nakaharap na ito ng maayos ay matatalo niya ito na walang hirap. Kalmado namang sinabi ng patriarch na natalo siya at binugbog at nahimatay ng nakababata nilang kapatid at ngayon ay sinasabi niya na nagpabeye siya kaya naman tinanong niya ito na kung yun nga lang ba ang kanyang magiging katwiran. Pagkarinig ni Myunghon nang sinabi ng kanyang ama ay napayo ko naman ito at sabay sigaw niya na humihingi siya ng kapatawaran sa kanyang nagawang kasalanan. Tinanong naman siya ng kanyang ama na kung ano ba ang kanyang ginawa pagkatapos niyang mabugbog sa kanyang nakababatang kapatid. Pagkarinig ni Myunghon ng katanungan ng kanyang ama ay kaagad naman siyang sumagot na sinusubukan niyang makakalap ng impormasyon patungkol sa kanyang nakababatang kapatid subalit bigla na lamang siyang nagulat dahil hindi na siya pinatapos magsalita ng kanyang ama at sinabi nito na kung bakit pa ba siya maghahanap ng impormasyon dahil sinabi niya na nagpabeye siya at tinanong niya ito na kung talaga nga bang kailangan niya ng impormasyon para lang matalo ang kanyang nakababatang kapatid at kung kailangan niya bang hiramin ang kanyang espada. Nagdahilan naman si Myunghon at sinigaw niya na nakita niya na si Woojin daw ay nakatanggap ng gantimpala mula sa kanyang kuya na si Seonghyun at magpapaliwanag pa sana siya subalit bigla siyang pinatahimik ng kanyang ama at sinabi ng kanyang ama sa kanya na nagdadahilan na naman siya ng walang katuturan ulit. At magsasalita pa sana si Myunghon ngunit bigla siyang inutusan ng kanyang ama na lumabas siya at kaagad naman siyang sumunod sa inuutos ng kanyang ama at nagpaalam na siyang umalis subalit nang papaalis na siya ay tinanong siya ng kanyang ama na paano kung papasukuin niya ang kanyang nakababatang kapatid at nang marinig yun ni Myunghon ay labis naman ang gulat ng kanyang naramdaman kaya naman agad siyang lumingon sa kanyang ama at kinumpirma ng kanyang ama sa kanya na kung alam niya naman ba ang patungkol sa moto ng kanilang pamilya. Bigla namang sumagot si Myunghon na lakas sa lahat at sundin ang utos higit sa lahat. Nang marinig yun ng patriarch ay inutusan niya naman na pasukuin niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Woojin. Hindi naman makapaniwala si Myunghon sa sinasabi ng kanyang ama sa kanya at dagdag pa ng kanyang ama na paunti-unti lamang ay magagawa niya rin makamtan ang posisyon ng pagiging isang patriarch. Lakas loob namang sinabi ni Myunghon sa patriarch na papatunayan niya ang kanyang sarili. Maya-maya pa makalipas ang ilang oras ay nakatingin mula sa bintana sina Woojin at Blackstone at ang kanilang tinitignan ay si Myunghon na kanina pa tumatayo at nagkakaganito ito at nagtatakang tanong naman ni Blackstone sa kanya na sapagkat kanina ay sinabi niya na hindi na sila hahanapin ito at napasabi na lamang ang ating bida na malamang ay ang kanilang ama ay mayroong ginawang kung ano at pinagmasdan naman nila ang mukha na seryoso ni Myunghon at ikinikwento ng ating bida kay Blackstone na kahit na sa nakaraan niyang buhay ay ang kanyang ama ay palaging pinag-aaway ang mga ito at alam niya naman na dahil sa mukha ni Myunghon ngayon ay nasisigurado niya naman na mayroong sinabi na kung ano ang kanyang ama sa kanya. Sinabi naman ni Blackstone sa sinabi ng ating bida na kung siya ang nasa kalagayan ng kanilang ama ay mayroon rin siyang sasabihin kay Myunghon dahil nabugbog ito ng pinakabatang kapatid nila.
Tumugon naman ang ating bida na bukod pa dyan ay malamang ay tinanong siya ng kanilang ama na kung bakit ba wala siyang ginagawang hakbang patungkol sa pagbugbog ng kanyang kapatid sa kanya dahil sa nakaraang buhay niya ay palagi siyang hinahanap ni Myung-hun kapag pinagsasabihan siya ng kanilang ama. Napagtanto naman ni Blackstone na ang ibig sabihin lamang nito ay makakaharap niya itong muli kaya naman sinabi niya sa ating bida na nakakamangha talaga ang kanilang pamilya dahil mayroong taong handang makipaglaban sa kahit anong oras at sinabi naman ni Woojin na ang pagkakataong ito ay oportunidad para sa kanila at masayang-masaya yan namang sinabi na bubugbugin niya ang kanyang kuya hanggang sa lumuhad ito sa kanyang harapan na nagmamakaawa kagaya ng ginawa nito sa dati niyang buhay. Nang makita ni Blackstone ang reaksyon ng ating bida ay nadismaya naman ito dahil ayon sa kanya na kailangan daw ng gabay ng magulang upang may tama ang ugali ng isang bata. Kaagad niya naman iminungkahi kay Woojin na mas mabuti nang ituon niya ang kanyang pansin sa kanyang pagsasanay sa halip na sa walang kwentang kapatid niya. Sinang-ayunan naman ng ating bida ang sinabi ni Blackstone sa kanya at sinabi niya pa na mas gagana sa kanya ang pagsasanay ng kanyang aura sa pamamagitan ng kanyang energy core. Nang makaupo na ang ating bida ay inutusan naman siya ni Blackstone na mag-concentrate siyang muli upang mas mapadali niya ang kanyang pagsasanay. Mayroon namang biglang lumabas na parang mga tubig na bagay sa kanyang paligid at habang nagko-concentrate si Woojin ay pinagsasabihan naman siya ni Blackstone na huwag siyang mag-focus sa daloy ng mana subalit sa paggawa ng daan upang damaloy ito. Sinunod naman ni Woojin ang sinasabi ni Blackstone sa kanya habang si Blackstone ay patuloy pa rin sa pagpapaliwanag at sinabi niya na kinakailangang damaloy ang mana hindi lamang sa kanyang puso subalit sa buo niyang katawan nang sa gayon ay magagawa niya ng may focus ang kanyang mana patungo sa kanyang energy core at dagdag pa ni Blackstone na iyan ang pamamaraan sa kanyang pagsasanay kaya naman ipapasa niya ito sa kanya. Habang unti-unting dumidilat ang ating bida ay ipinapaliwanag naman ni Blackstone sa kanya na ang pamamaraan na ito ay ang tinatawag na Kane's Aura Training Method. Tinignan naman ng ating bida ang kanyang kamay at sa isip-isip niya na parang nararamdaman niya ang bawat mana na pumipintig sa kanyang buong katawan na para bang isang talon. At ayon pa sa kanya na sa dati niyang buhay ay nakaramdam nga siya ng mana ngunit hindi kagaya nito ngayon. Nagbago naman ang kanyang itsura at naiisip niya na ito pala ang pagsasanay ng energy core at nararamdaman niya naman ang mana hindi lamang sa kanyang katawan ngunit maging sa kanyang kapaligiran subalit nagtatakang tanong niya naman sa kanyang isipan na kung ano ba ang isang pamilyar na pakiramdam na ito at napatanong sa kanyang isipan na kung ito nga ba ang tao na tinatawag na Kain ni Blackstone at napapasabi na lang siya na parang may kamukha ang lalaking ito at ang kamukha ng lalaking ito ay parang kamukha ni Blackstone. Bigla naman siyang nagising at labis naman ang gulat na kanyang nararamdaman at pagkatingin niya kay Blackstone ay tinanong niya naman ito na kung gabi na nga ba. Sinabi naman ni Blackstone sa kanya na maganda ang kanyang ipinapakita subalit nadidistract siya ng kanyang mga iniisip kaya naman ang kanyang mana sensitivity ay nawasak ngunit nakangiting sinabi naman ni Blackstone sa kanya na maganda ang kanyang ginawa. Lumabas naman sa kanyang sistema na nagawa niya ng matutunan ang tinatawag na Kane's Aura Training Method at nagawa niya na ring may lakip ang kanyang mana sa kanyang energy core at ngayon ay pwede niyo nang sanayin ang kanyang mana at ang kanyang aura sa pamamagitan ng Kane's Aura Training Method. Nang mabasa yun ng ating bida ay masayang-masaya naman siya at biglang lumabas sa kanyang sistema na ang quest na tinatawag na Walking My Own Path ay nagawa niya ng makumpleto at makukuha niya na rin ang kanyang gantimpala. Lumabas rin sa kanyang sistema na ang kanyang gantimpala ay ang tinatawag na Rosadom's Aura Black Wind at binigyan pa siya ng 400 puntos. Pinagmasdan naman ni Blackstone ang ating bida dahil ayon sa kanya na alam niya naman na si Woojin daw ay matalino subalit hindi niya naman lubos sa kalain na matututunan niya ng ganoong kabilis ang pamamaraan ng pagsasanay sa aura kaya naman napagtanto niya na ang taong ito ay hindi normal. Lumabas naman sa sistema ng ating bida na ginantimpalaan siya ng 100 karagdagang puntos dahil nagawa niyang mapamangha si Blackstone sa kanya. Nagmaang-maangan pa si Blackstone at nagreklamo siya na kung ano bang kahibangan ito at napatanong siya na kung kailan ba siya humanga sa kanya. Sinabi naman ng ating bida sa kanya ngayon ay namamangha siya sa kanya at iminungkahi niya naman na subukan niyang mamangha pa ng lubos sa kanya sa hinaharap dahil gagawin niya ang kanyang makakaya. Napahawak na lamang si Blackstone sa kanyang mukha dahil hindi niya lubos sa akalain na mayroon palang ganoon ang sistema subalit ang kanyang pinag-aalala ay ang nakita na nilalang ng kanyang master. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tinignan na ni Woojin ang kanyang sistema at dito mayroon na siyang titulo na tinatawag na Magic Sword Owner at 3 pang iba at nagawa niya na ring ma-upgrade ang kanyang ibang stats at ngayon ay tumataas na ang iba dito.
Habang pinagmamasdan nila ang kanilang sistema ay kinumpirma naman ng ating bida kay Blackstone na tinuruan niya ng paraan ng pagsasanay ng aura ni Cain kaya naman napaisip siya na ang aura ng kanyang espada ay malamang ay nanggaling sa taong nangangalang Rosedom. Sinabi naman ni Blackstone sa kanya na ito ang kauna-unahan niyang nakarinig ng pangalang Rosedom subalit dahil ito ang kauna-unahan sa kanilang mundo ay nakatanggap siya ng napakahalagang aura. Sinabi niya naman na hindi niya inaasahan na lalakas ito ng mabilis. Samantala pinag-iisipan naman ng ating bida kung saan niya gagamitin ang kanyang puntos kaya naman tinanong niya si Blackstone na kung saan nga ba niya gagamitin ang kanyang 600 na puntos. Iminungkahi naman ni Blackstone sa kanya na dahil wala naman siyang quest ngayon ay nararapat lamang na subukan niyang pataasin ang lahat ng kanyang stats patungo sa low level at agad namang sumunod si Woojin sa iminungkahi ni Blackstone sa kanya at sinabi nito sa kanya na mayroong espesyal na mangyayari kapag ang lahat ng kanyang stats ay nagawa niyang ma-upgrade sa low level. Napagdesisyonan naman ng ating bida na ang uunahin niyang pataasin ay ang kanyang swordsmanship at biglang lumabas sa kanyang sistema na ang kanyang swordsmanship ay tumaas ng 8. Labis namang nagulat si Blackstone dahil hindi siya makapaniwala na ang uunahin niyang pataasin ay ang kanyang swordsmanship kaya naman sinabi niya sa ating bida na parang mayroon itong napagtanto. Nagtatakang tanong naman sa kanya ng ating bida kung ano ba ang kanyang ibig na sabihin. Biniro naman siya ni Blackstone at sinabi niya na noong nahuli na siya ay ang kanyang chi ay natuyo nang wala man lang kahit anong bakas kaya naman napahalakak siya sa kakatawa at ang marinig yun ng ating bida ay labis naman siyang nagalit kay Blackstone dahil sa mga pinagsasabi nito patungkol sa kanya at nagdahilan naman siya at sinabi niya na hindi naman siya nag-overreact ng kagaya niyan. Masayang-masaya naman na sinabi ni Winston sa kanya na hindi naman ito napakasamang pagpipilian niya dahil magsisimula siya sa mababang level para lamang mas ganahan siyang magsanay. Habang tinitingnan ni Woojin ang kanyang sistema ay napasabi na lang siya na sa ngayon ay kinukulang pa ang kanyang puntos kaya naman hindi niya magagawang ma-upgrade ang lahat ng kanyang mga stats. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang stat level ay napapatanong na lang siya na kung paano ngayon niya nga ba magagawang masanay ang kanyang katalinuhan at nang marinig yun ni Blackstone ay sinabi niya naman na kailangan niya munang palakasin ang kanyang mana at aura. Pagkarinig ng ating bida ay agad naman siyang nag-stretchang sabay sabi niya na oras na para simulan ang kanyang pagsasanay. Ipinaalala naman ni Blackstone sa kanya na ngayon ay pinupunterya pa siya ng kanyang kapatid na si Myung-hun. Habang nag-uunat ng buto ang ating bida ay sinabi niya naman na parang isang kifi daw si Myung-hun dahil nagawa niya itong mabugbog at nasisigurado niya naman na hihintayin niya ito sa susunod. Pagkarinig ni Blackstone ng sinabi ng ating bida ay sinabi niya naman na sa gayon ay makakapagsanay siya ng mapayapa. Kaagad namang sinabi ng ating bida na hindi niya naiintindihan kung ano ang kanyang ibig na sabihin kaya naman kinumpirma niya na dahil sinabi niya na kailangan niyang sanayin ang kanyang aura upang mag-level up ang kanyang katalinuhan ay agad naman siyang napangiti dahil ayon sa kanya na mayroon daw siyang magandang sandbag na gagamitin at doon lamang napagtanto ni Blackstone ang ibig na sabihin ng ating bida kaya naman sinabi niya na kung ang ibig niyang sabihin na gagawin niyang isang punching bag ang kanyang kapatid na si Myung-hun. Habang papatayo ang ating bida na umaapaw sa aura ay sinasabi niya naman na kinakailangan niya lamang na ma-ensayo ang kanyang aura kaya naman hahanapin niya ito kaagad. Habang pinagmamasdan siya ni Blackstone ay sinabi niya naman na sa tingin niya ay kasalukuyan ang ginagamit ang kanyang aura. At dagdag niya na alam niya naman na nakabalik siya sa katawan ng isang 15 taong gulang kaya naman bahagyang mahihirapan siyang harapin si Myung-hun at habang nakangisi ang ating bida ay tuloy lamang sa pagsasalita si Blackstone at sinabi niya na kung lalabanan niya na ngayon si Myung-hun ay parang delikado ito para sa kanya. Sagot naman ng ating bida na alam niya ang kanyang ginagawa kaya naman iminungkahi niya kay Blackstone na panuorin niya na lang siya at hamalakhak naman siya ng napakalakas at nang makita yun ni Blackstone ay napatanong na lang siya sa kanyang sarili na kung nababaliw na nga ba ang taong ito. Makalipas lamang ang ilang araw ay galit namang nag-iensayo si Myung-hun at habang nag-iensayo siya ay napapamura na lamang siya at tumatagaktak naman ang kanyang pawis dahil sa pagod na kanyang nararamdaman subalit hindi niya ito alintana dahil sa galit na kanyang nadarama at ayon sa kanya na galit siya sa ating bida at may isang tao pa siyang kinagagalitan. Naalala niya naman ang isang taong kinagagalitan niya at dito ay nabunggo nila ang isa't isa kaya naman nagreklamo si Myung-hun sa babae at ang kanyang kapatid na babae na ito ay ang ikalimang anak na si Baek So-hee at nang mabunggo niya si Myung-hun ay sinabi niya naman na kung ano ba ang kanyang ginagawa at tinawag niya itong bitch. Nagreklamo naman si Myung-hun sapagkat si So-hee daw ang naunang bumunggo sa kanya at tinawag niya itong ate. Napatakip naman ng bibig si So-hee sabay tanong niya na kung hindi ba siya nahihiya sa kanyang sarili at tinawag niya itong mangmang na alamang.
Tinanong naman siya ni Myung-hun na kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman agad ni So-hee sa kanya na narinig niya na natalo siya kay Woo-jin kaya naman ang lahat ng mga kabataan na nasa universidad ay pinag-uusapan kung gaano siya nakakaawa at nang marinig yun ni Myung-hun ay labis naman ang galit na kanyang nararamdaman at tinanong naman siya ni So-hee na paano ang isang second rank na swordsman ay natalo ng wala man lang ranggo at dagdag niya pa na dahil minaliit niya si Woo-jin ng husto kaya siya natalo dahil sa kahambugan niya at agad namang umalis si So-hee habang ito ay tumatawa at si Myung-hun naman ay wala man lang nagawa at nanginginig na lamang ito sa galit dahil sa kahihiyan na kanyang inabot mula sa kanyang ate. Bumalik naman ang eksena at dito labis ang galit ni Myung-hun dahil naalala niya ang kahihiyan na kanyang inabot at may bigla namang dumating na isang tao at sinasabi nito kay Myung-hun na parang ganado ito sa pagsasanay at ang taong bagong dating ay ang ating bida kaya naman pagkalingon ni Myung-hun ay labis naman itong nagalit at minura niya pa ito at habang papalapit si Woo-jin sa kanya ay sinabi naman ito na parang nakatanggap na naman siya ng maharlikang pagtrato kaya naman kumikinang ang kanyang mukha. Mayabang naman na tinanong ni Myung-hun sa kanya na kung pumunta ba siya dito upang mamatay. Mayabang rin na sinabi ng ating bida na kung ganyan siya kagalit ay bibigyan niya ito ng pagkakataon kaya naman sinabihan niya ito na maglaban sila. Pagkarinig ng kanyang kapatid ay labis naman itong nagulat kaya naman tinanong niya ito na kung iniisip niya bang malakas na siya dahil lamang sa nakakuha siya ng aura. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na dahil hindi niya siya gusto kaya bibigyan niya ito ng patas na pagkakataon upang mabugbog siya at tinanong niya ito na kung hindi niya ba gusto ang kanyang iminumungkahe. Nang marinig yun ni Myung-hun ay labis naman ang kanyang pagtataka kaya naman tinignan niya ang itsura nito na nakangiti sa kanya at napapatanong sa kanyang isipan na kung ano ba ang iniisip nito dahil parang kakaibang tao na ito at ilang araw pa lamang ang nakakalipas nang makakuha siya ng aura. Kaya naman nagtatakang tanong niya sa kanyang isipan na kung nakakuha ba siya ng kakaibang skill kaya siya nagkakaganito. Iminungkahi naman ng ating bida sa kanya na hindi niya na kailangan gamitin ang kanyang sandata at labanan lamang siya gamit ang kanyang kamao at pagkarinig ni Myung-hun ng sinabi ni Woo-jin ay agad naman itong nagalit kaya naman agad niyang itinapon paitaas ang kanyang espada at agad siyang sumugod at habang papasugod siya na papasuntok ay sa isip-isip niya naman na hindi na siya mabubugbog ng kagaya nung nakaraan kahit pa na ano pa man ang mangyari. Samantala ang ating bida naman ay naghahanda sa pag-atake ni Myung-hun sa kanya at nang umatake na ang kanyang kapatid sa kanya ay bigla niya naman itong sinalag gamit ang kanyang braso at habang sinasalag niya ito ay sinasabi niya naman sa kanyang kapatid na malinaw niyang nakikita ang kanyang estratehiya at sinusubukan niyang gamitin ang kaparehong paraan na ginamit niya sa kanya nung nakaraan kaya naman kinumpirma niya na kung pinupuntirya niya ba ang kanyang ulo kagaya ng ginawa niya sa kanya nakaraan. Pagkasuntok na kanyang kapatid sa kanya ay bigla naman siyang yumuko habang umaapaw ang kanyang aura dahil inactivate niya ang kanyang aura na tinatawag na Rosidom's Black Aura at agad siyang nag-counter ng pag-atake at sinuntok niya sa baba ang kanyang kapatid ng napakalakas at lumabas sa kanyang sistema na ang kanyang kalaban ay temporaryong pinabagal ang galaw nito. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon na makabalik pa sa kanyang pwesto ng ating bida at sunod-sunod niya itong pinaulanan ng suntok sa bawat parte ng katawan nito at ang huli niyang pag-atake ay isang pagsipa kaya naman lumipad sa himpapawid si Myung-hun dahil sa lakas ng kanyang pagsipa. Dahil dun ay napabugan ng laway si Myung-hun at hinabol naman siya ng ating bida at nang maabyuti niya na ito ay kaagad niya itong sinampal sa mukha at nang bumagsak na ito sa lupa ay nanginginig naman na sinabi ni Myung-hun sa ating bida na walang katuturan nito subalit hindi naman nagawang magpigil ang ating bida kaya niya ito tinuluyan at bigla namang nawala ng malay si Myung-hun dahil sa ginawa ni Woo-jin sa kanya habang si Blackstone naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Sinabi naman kaagad ng ating bida na ngayon ay alam niya na kung paano gamitin ang kanyang aura at hanggang ngayon ay hindi ba rin makapaniwala si Blackstone sa ating bida at sa isip-isip niya na sa tingin niya ay nakapartner niya ang isang master na napakabaliw sa buong mundo.